Wala na naman ba tayong bigas? Hindi ba kayo marunong gawa ng paraan? Mga wala silbi! Wala po eh. Isa pa, hindi po ba't responsibilidad po sana ninyo yan? Simula pa dati, si nanay na naghanap ng paraan para sa atin At ngayong wala na siya. Hindi pa rin po ba kayo gagalaw? At anong palagay mo, Danilo? Nagpapalaki lang ako ng aking bayag dito sa bahay? At bakit? Hindi po ba? Puro kayo ilata eh. Kung may pera man kayo, sa halip na ibilin ng bigas o ulam, binibili nyo ng alak at pinangsusugal. Kayo ang walang silbi rito sa bahay eh. Irresponsable kayo. Ba't sumusobra ka ng binatilyo ka? Hindi mo na ginalang ang pagiging haligi ko ng tahanang ito Haliging walang silbi. Kung buhay lang sana si nanay, matagal na kaming lumayas dito eh. Ganon. Ay sige, layas! Lumayas ka dito! Hindi ko kailangan ng isang anak na magaspang ang ugali. Talagang lalayas ako rito. Hindi ko na kaya mamuhay na kasama kayo. Mga kapatid, alin na kayo. Umalis na tayo sa bahay na to. At iwan natin ang ama natin batugan lasinggero pa. Ikaw lang ang aalis. Huwag mong idamay ang mga nakababata mong kapatid. Layas! Umalis ka na rito, Dalila! Lalayas ako sa ngayon. Pero babalik ako para kunin ng mga kapatid ko. Isasama ko sila saan man ako mapunta. At iiwan ka namin dito. Hindi kita papayagan makaapak ulit dito sa bahay ko. Magmula ngayon, hindi na kita ituturing na anak. Wala akong pakialam. Ang importante sa akin ay ang mga kapatid ko. Kahit na ano pa man na mangyari, babalikan ko sila at kukunin dito. Huwag ka lang dumaldal pa, umalis ka na rito. Hindi ka namin kailangan. Ikaw nang bahala sa buhay mo. Nag-iyakan ng mga nakababatang kapatid ng Binatilyo at sinabihan siyang huwag umalis. Hindi naman nagpapigil ang Binatilyo. Nang maitulak na siya palabas ni Mang Isko, nagpasya siyang pumasok sa kanyang kwarto sa pamamagitan ng bintana. Kinuha niya ang kanyang tampipi kung saan may nakapaloob na iilang mga damit. Nang marinig niya ang mga yabag ng kanyang ama na papasok sa kwarto, nagpasya siyang lumundag ulit palabas. Nang makalapag na siya, tumakbo siya palis sa kanilang tirahan. Hindi na niya nagawa pa ang lumingon dahil determinado na siyang lumaya sa kanila. Kalaunan, dahil sa kanyang pagtakbo, nag-aagaw na ang liwanag at dilim noong makarating siya sa bayan. Patungo sana siya sa simbahan para doon magpalipas ng gabi. Pero sa hindi inaasahan, may nakabangga siyang isang matandang lalaki. Naku, pasensya na po kayo. Hindi ko po sinasadya. Ayos lang sa akin yan. Teka, mukhang nagmamadali ka. Saan ka ba pupunta? Anong pangalan mo? Sa simbahan po. Naglihas po kasi ako sa amin. Ay, siya nga po pala. Ako po si Danilo. Ako naman si Silverio. Pero ang tawag sa akin ng mga tao, Senyor Silverio. Wala ka bang matutuluyan dito sa bayan? Wala po eh. Wala rin kasi akong kakilala rito. Kung ganun sumama ka na lang sa akin. May bahay kang matitirhan, may pagkain kang makakain, at bibigyan pa kita ng trabaho. Talaga po, Senyor Silverio? Bibigyan niyo po ako ng trabaho? Oo naman. At kung makikita kong determinado ka, pag-aaralin pa kita. Nang sa ganun ay hindi masayang ang oras mo sa amin. Naku, salamat po. Pangako, pagbubutihan ko. Kahit na anong trabaho ibibigay niyo sa akin, gagawin ko po. O sige, salamat din kung ganon. Tayo na at naghihintay na sa atin ang aking asawa, ang Senyora Angela mo. Nagpatuloy sila sa kanilang paglalakad. Hindi naalis ang mga ngiti sa labi ni Danilo dahil alam niyang yun na ang simula ng kanyang bagong buhay. Wala siyang ibang iniisip kung hindi ang makapag-ipon para pagdating ng panahon, makukuha niya ang kanyang mga kapatid at mabibigyan ng magandang kinabukasan. Kalaunan, nakarating sila sa bahagi kung saan wala ng kabahayan. Napakunot noo si Danilo kung bakit doon nagpatayo ng kanilang bahay sina Senyor Silverio. Gayong malawak naman ang lupang malapit sa ibang mga kabahayan. Pagpasok nila sa mansyon, Silverio, nakauwi ka na at may kasama ka pa. Sino siya? Ito si Danilo. Nakasalubong ko lang siya kanina. Naglayas daw siya sa kanilang bahay. Naawa naman ako kaya dinala ko na rito. Magmula ngayon, dito na siya titira at magtatrabaho rin siya para sa atin.
Mabuti naman kung ganon. May kasama na tayo dito sa loob ng bahay. Teka, ano bang trabaho ang ibibigay natin sa kanya? Hindi direktang sumagot ang matandang lalaki. Inilapit niya ang kanyang bibig sa tenga ng kanyang asawa sa kabumulong. Agad namang napangiti ang matandang babae at napatitig kay Danilo. Magmula ngayon, ikaw na ang magdadala ng pagkain ng alaga namin sa lumang bahay. Nasa bandang likod lang yon ng mansyon. Magdadala ka roon tuwing umaga at tanghali. Paano naman po kung gabi? At teka, ano po ba yung alaga niyo ron? Huwag mo nang alamin. Basta ilagay mo lang ang pagkain sa maliit na bintana roon. Pagkatapos, umalis ka na kaagad para gawin ang iba pang bagay na iuutos namin. Ayos lang ba sa iyo yun, Danilo? Oh, naku, opo. Hindi naman po ako mapili sa trabaho eh. Isa pa po, mapalad nga ako kasi may masisilungan ako rito. Mabuti naman. Kung ganon, halika. Sumama ka sa akin patungo sa likuran. Ipapakita ko sa iyo ang lumang bahay kung saan nakatira ang aming alaga. Sige po, Senyora Angela. Susunod po ako sa inyo. Bumalik kayo kagad, ha? Papipiliin ko pa si Danilo ng kwarto kung saan niya gustong matulog. Napangiti na lang ang binatilyo kay Senyor Silverio at sumama na sa matandang babae. Habang naglalakad patungo sa likod ng mansyon, nakaramdam ng kakaibang kaba ang binatilyo. Napaisip siya kung ano ang inaalagaan ng mag-asawa roon. At hindi nila ito binibigyan ng pagkain tuwing gabi. Saka ayaw nilang malaman niya ang patungkol doon. Nang makarating sila sa tapat ng lumang bahay, napangiti si Senyora Angela kay Danilo. Dito nakatira ang aming alaga. Ang dahilan kung bakit mayaman kami sa ngayon. Dati rin po pala kayong mahirap, Senyora Angela? Oo, Danilo. Naging mayaman lang kami ni Silverio noong nagkaroon ako ng anak. Maging siya nga ay nagtaka kung bakit bigla ang pagdating ng biyaya sa amin. Yun nga lang, kinakailangan naming umalis sa dati naming tirahan para makapamuhay rito. Teka po, kung may anak kayo, bakit wala po siya sa inyong mansyon? Saan po siya nagpunta? Doon sa Amerika. Nag-aral kasi siya roon. Ayaw naman namin siyang pag-aralin dito sa atin. Kasi ang hina ng kalidad ng edukasyon dito. Ganun po ba? Sana makilala ko rin po siya. Huwag ka mag-alala. Kapag makakauwi na siya, ipapakilala kita sa kanya. Talaga po, Senyora Angela? Oo naman. Basta pagbutihan mo ang trabaho mo rito, ha? Sige po, wag po kayo mag-alala. Gagalingan ko po. Susundin ko ang lahat ng inyong ipinag-uutos. Nasa kalagitnaan na sila ng kanilang pag-uusap nang makarinig ng pagkalusko si Danilo. Napalingon siya sa lumang bahay at napatingin ng mabuti roon. Ilang sandali pa, may narinig siyang pag-angil, kaya napalinok siya ng kanyang laway. Tayo na, Danilo. Mukhang gutom na siguro ang alaga namin dyan. Pabayaan na lang natin siya at bukas mo na lang siya bigyan ng pagkain. Sa ngayon, pumasok na muna tayo at nang makapamili ka ng kwartong tutulugan mo. Sige po, Senyora Angela. Pagod na rin po kasi ako dahil sa layo ng aking nilakad eh. May kalayuan kasi yung baryo namin sa bayan. At mabuti na lang talaga, nakabangga ko si Senyor. Talagang maswerte kang binatilyo. Akalain mo yon. Naglayas ka at sa isang kisap mata lang nakatagpo mo ang isang taong magbabago ng buhay mo. Oo nga po, kaya hindi ko sasayangin ang pagkakataon na ito. Abay dapat lang, Danilo. Pambihirang swerte ito para sa iyo. Kaya hindi mo na dapat palampasin pa. Pagkarating nila sa loob ng mansyon, naghain muna sila ng hapunan para kay Danilo. Pagkatapos nito, iginala ni Senyor Silverio ang binatilyo sa loob ng bahay at pinapili ng kanyang magiging kwarto. Binigyan din siya ng mga bagong damit nito na pamalit niya. Noon din, iniwan siya ng matandang lalaki at tinayaang makapagpahinga muna. Dahil yon ang unang beses na makakaiga siya sa malambot na kutsyon, naglaro muna ng ilang sandali si Danilo hanggang sa tuluyan siyang napagod at nakaidlip. Makaraan ng ilang oras, naalimpungatan siya nang makarinig siya ng mga ingay sa labas ng kanyang kwarto. Dulot ng kanyang pagtataka, tumayo siya at lumapit sa pintuan para pakinggan kung ano yon. Ano? Nakaalis na ba siya? Hindi ko alam.
pero paniguradong umalis na siya. Dapat lang. Kailangan niyang matuldukan ang ginagawa ng nasa posisyon para hindi tayo mahirapan sa susunod na eleksyon. Tama ka riyan. Kapag nanalo ka, mas magiging malawak ang saklaw ng ating kapangyarihan. Hindi lang tayo mayaman, may poder na rin tayo sa gobyerno. Ang mas maigi pa, tingnan mo siya sa kanyang tirahan. Alamin mo kung nakaalis na siya. Kapag hindi siya susunod sa atin, 2 araw siyang hindi makakakain. Ikaw na. Alam mo namang natatakot sa... Oo na. Bibilisan ko na lang para makabalik ako kagad. At na akong marinig ang balita bukas eh. Huwag ka mag-alala. Susunod sa gusto natin si Luciano. Sige na. Tingnan mo na kung nakaalis na siya. Napalunok ng kanyang laway si Danilo dahil sa kanyang mga narinig. Hindi niya alam kung anong tinutukoy na mag-asawa, pero kinutuban siya na merong hindi magandang gawain ng dalawa. Gayunpaman, mas nangibabaw pa rin ang isipin niyang mabubuting tao ang kanyang mga amo. Dahil tinulungan siya ng mga ito. Nang may marinig siyang yabag na papalapit sa pintuan ng kanyang kwarto, mabilis siyang bumalik sa higaan niya para magkunwaring natutulog. Nasa ganoong sitwasyon siya nang maisip niya ang sinasabing alaga na mag-asawa. Dahil dito, nagising ang kanyang pagiging kuryoso. Nang mawala na ang yabag, muli siyang bumangon at sumilip sa bintana. Napansin niyang madali lang sa kanya na bumaba roon, kaya walang pagdadalawang isip siyang lumabas ng kanyang kwarto. Maingat siyang bumaba. Hinanap niya kung saan nagpunta si Senyor Silverio hanggang sa marinig ng binatilyo ang boses niya sa bandang likod ng lumang bahay. Hindi mo ba natatandaan? Ngayong gabi ka aalis para iligpit ang alkalde ng bayang ito. Pasensya na po kayo. Nakalimutan ko kasi dahil gutom ako. Gusto ko sanang kumain muna. Bukas ka nakakain. Kapag nagawa mo na yung sinasabi ko. Isa pa, pwede mo namang kainin ng alkalde, hindi ba? Siya na lang ang magiging hapunan mo. Yun ay kung magtatagumpay ka. Magtatagumpay po ako. At sisiguraduhin kong walang ebidensya ang aking gagawin. Magaling. Bukas, mas dadamihan ko pa ang pagkain mo. Gawin mo lang ng malinis ang pagtatrabaho, ha? Dahil sa mga narinig ni Danilo, lalo siyang nakaramdam ng pagkakuryoso. Mas lumapit pa siya sa likod ng lumang bahay para silipin kung sino at ano ang kausap ng kanyang among lalaki. Sa hindi niya inaasahan, bigla siyang nakaapak ng lata. Nakagawa siya ng ingay kaya ganun na lang ang kabang naramdaman ni Danilo. Dahil sa kanyang pagkataranta, naghanap siya ng mapagtataguan. Nang makita niyang bahagyang nakabukas ang pintuan ng lumang bahay, kahit na natatakot man ay pumasok siya roon. Napatakip na lamang siya ng kanyang ilong dahil may naamoy siyang nakakasulasok na samyo. Minabuti niyang isang tabi yun at naganap na lang siya ng bahagi kung saan hindi siya madaling makita. Idinalangin na lang niya sana'y hindi siya mahuli ni Senyor Silverio. Makaraan ng ilang sandali, may narinig siyang mga yabag na palayo. Naisip niyang baka nakalis na ang matandang lalaki, kaya sinubukan niyang sumilip sa pintuan. Napabuntong hininga na lang siya nang makita niyang nakapasok na ang kanyang amo sa mansyon. Noon din, lumabas siya sa lumang bahay at nagmadaling umakyat sa bintana para makapasok sa kanyang silid. Nang naroon na siya, nakaramdam siya ng antok, kaya nagpasya na lang siyang matulog. Kinabukasan, Oh, Danilo, gising ka na pala. Halika rito at sumalo ka na sa amin. Nagluto kami ng masarap na pagkain dito. Halika. Kumusta ang tulog mo, iho? Maayos naman ba? Hindi ka ba namahay? Halika rito. Sige po, kumain na lang po muna kayo. Nahihiya ako eh. Sa totoo lang, Senyora Angela, medyo mababaw lang po ang naging tulog ko. Hanggang ngayon po kasi hindi ako makapaniwala na may masisilungan na ako at merong kumupkup sa akin. Huwag ka nang mahiya. Halika na. Masarap to. Ito, may nakahanda ng kubyertos para sa'yo. Sumabay ka na sa amin. Sige na lang po. Salamat po. O Danilo, sa unang beses mo na pagbibigay ng pagkain sa alaga namin, sasamahan kita, ha? Para naman alam mo kung ano ang gagawin mo. Opo, Senyor Silverio.
Kung mag-isa lang ako, madali naman po akong turuan eh. Sabihin niyo lang po kung ano ang dapat kong gawin. Ay nako, sige na. Sasamahan na muna kita at nang malaman mo kung paano talaga namin ginagawang pagbibigay ng pagkain doon. Tama ang Senyor Silverio mo. Sundin mo na lang siya. Ang importante, alam mo na agad ang gagawin mo base sa makikita mong gagawin niya. Sige po, Senyor Silverio, Senyora Angela. Sige po. Pagkatapos nilang kumain, isinama ni Senyor Silverio si Danilo patungo sa kusina. May kinuha siyang balde at nang buksan niya yon, halos mandiri ang binatilyo dahil sa malansang amoy nun. Ito ang ipapakain mo sa alaga namin. Ituring mo na rin siyang alaga mo dahil magmula ngayon, ikaw na ang maghahatid ng pagkain niya. Hindi na po ninyo ito lulutuin? Hindi na. Mas mainam kung hilaw ang ipapakain natin sa kanya para mas maging malakas siya. Teka po, ano po ba yung alaga nyo, Senyor Silverio? Anong hayop ba yung nakatira sa lumang bahay? Hindi ko sasagutin yan sa ngayon, Danilo. Pero huwag ka mag-alala. Balang araw, malalaman mo rin kung ano ang iyong inaalagaan. Napatango na lang si Danilo sa sinabi ng matandang amo niya. Nang matapos nang maihanda ni Senyor Silverio ang pagkain para sa kanilang alaga, sinabi niya sa binatilyo na dalhin na sa lumang bahay ang balde na may lamang karne. Itinuro niya kay Danilo ang tamang paghuhulog ng karne sa maliit na bintana roon. Makaraan ng ilang sandali, may narinig na kaluskos ang binatilyo na sinundan ng ingay na parang may kumakaing aso sa loob. Yan ang alaga natin. Kinakailangan natin siyang busugin. Dahil ang kapalit naman niyan ay magiging mabait siya sa atin at magagawa natin siyang utusan. Ganun po ba, Senyor? Oo, Danilo. Kaya ikaw, pagbutihin mo lang ang trabaho mo rito. At dahil makakatakbo na ako sa susunod na eleksyon, sigurado na ang pag-aaral mo. Pag-aaralin kita at ang matuto ka rin sa eskwela. Totoo po. Naku, maraming salamat, Senyor Silverio. Hindi ko akalain ganito ang aking magiging kapalaran. Totoo. Kita mo na, bago ka pa lang dito, naambunan ka na kagad ng biyaya. Ganyang kaswerte ang ating alaga. Kaya dapat wag mo siyang hahayaang magutom, ha? Opo, Senyor Silverio. Susundin ko po ang sinabi niyo. Mas bumilis ang tibok ng puso ng binatilyo. Hindi niya akalaing tototohanin na matanda ang sinabi nito sa kanya. Dahil sa tuwang naramdaman niya, hindi niya namalayang ubus na pala ang karning ipinapakain nila sa alaga na kanyang mga amo. Oh, tayo na sa loob. Paniguradong busog na siya. Matutulog na lang yan. Siya nga pala, mamayang hapon mag-isa ka na lang na magpapakain sa kanya, ha? Opo, Senyor Silverio. Alam ko na rin po ang gagawin ko. Basta, huwag kang masyadong didikit sa maliit na bintana. Baka habulting ka ng alaga natin at kagatin. Hindi nakasagot si Danilo. Napalunok siya ng kanyang laway. Naalala niya ang nangyari ng nagdaang gabi. Kaya unti-unting namuo ang takot sa kanyang sistema. Gayunpaman, nang maalala niya ang pangako ng matanda sa kanya, isinantabi niya yon at inisip na baka mali lang siya ng pagkakaintindi sa kanyang narinig. Dumaan na mga linggo at ganoon ang naging gawain ni Danilo. Pero kahit kailan, hindi niya nakita ng harapan ng alaga na mag-asawa. Hindi na lang siya nangulit pa sa mga ito dahil ayaw niyang magalit sila sa kanya. Isang beses, Danilo, mamayang gabi pala aalis kami, ha? Hindi namin sigurado kung makakauwi kami agad bukas. Pupunta kasi kami sa kakilala namin at manghingi ng tulong. Kailangan din kasi namin ng taong malapit sa taong bayan para naman hindi kami mahirapang makibagay sa kanila. Sige po, ako na munang bahala rito sa bahay niyo. Ang pagkain ng alaga natin, nasa kusina, ha? Ikaw na ang bahalang magtansya kung gaano karaming ibibigay mo mamayang tanghali. Nabigyan ko na rin naman yan kanina noong paggising ko. napatango na lang si Danilo sa sinabi ng kanyang amo. Noon din, gumayak ang dalawang matanda at nang matapos na'y nagpaalam na sila sa kanya. Sinundan na lang sila ng paningin ni Danilo hanggang sa tuluyan na silang nakalabas sa kanilang bahay. Nung wala na ang dalawa, nagsimula na ring maglakad si Danilo patungo sa kanyang kwarto. Pero nakailang hakbang pa lang siya, nakarinig siya ng kalabog sa bandang likod bahay.
Nagtaka siya kung ano ang may gawa nun. Kaya marahan niyang tinungo ang kusina para silipin kung ano yon. Nang hindi niya makita kung ano ang gumagawa ng ingay, minabuti niyang lumabas na ng tuluyan. Sino ka? Bakit ka nakapasok sa bakuran ni na Senyor Silverio? Ako si Luciano. Ikaw, sino ka? Bakit ka rin nandito? Ako ang katulong nila at sa akin nakaatas ang pagpapakain sa alaga nila. Ako si Danilo. Teka, paano ka napunta rito? Hindi mo ba alam na delikado ang ginagawa mo? Paano mo naman nasabi? Mabait naman sila sa akin ha. Isa pa, hindi naman ako sinasaktan ng kanilang alaga. Huwag kang makampante, kaibigan. Hindi sa lahat ng oras ay mabait ang mga yon. Darating ang araw na pati ikaw ay ipapakain nila sa kanilang alaga. At paano mo naman na siguro? Madalas kang pumasok dito, no? Ano ka, magnanakaw? Aba hindi. Nandito na ako nakatira noon simula pa lang. Saan? Bakit hindi naman kita nakita sa loob ng mansyon? Hindi na mahalaga yon. Basta binabalaan kita. Huwag kang magtiwala sa mag-asawang yon. Ginagamit ka lang nila. Makakarting sa mga amo ko sinabi mo. Sigurado ko malalagot ka, hahanapin ka nila. Huwag. Hindi akong kaaway mo. Ang mag-asawa. Sila. Basta, mag-iingat ka. Kapag nagbago na sila ng pasya ay uutusan kanilang magbigay ng pagkain tuwing gabi. Alam mo na ang mangyayari sa susunod. Ikaw mismo ang pagkain para sa alaga nila. Magsasalita pa sana si Danilo pero biglang tumakbo ang binata patungo sa tapat ng lumang bahay. Napangangapa ang binatilyo nang makita niyang lumundag yon patungo sa bubungan. Nang naroon na si Luciano, napalingon siya kay Danilo. Napalunok na lang ng kanyang laway ang binatilyo habang pinagmamasdan ng lalaking marungis. Punit-punit ang damit at may kung anong nakamantsa sa buong katawan niya. Dahil dumako ang binata sa kabilang parte ng bubungan, hindi na siya nakita pa ni Danilo. Kinutuban ng hindi maganda ang binatilyo. Pero naisip niyang posibleng biro lang ang sinabi ng binata para umalis siya. Naisip pa niyang baka wala yun sa katinuan. Kaya kung ano-ano na ang kanyang pinagsasasabi. Bumalik na lang siya sa loob ng mansyon at para diretso na ang kanyang pagpapahinga, nagpasya siyang bigyan na ng pagkain ng alaga ng mag-asawang matanda. Akmang aalis na sana siya para makabalik sa mansyon nang may marinig siyang garalgal na boses na nagmumula sa loob ng lumang bahay. Danilo, huwag ka nang lumabas mamaya. Siguraduhin mong nakasara ang mga bintana at pintuan. Sino ka? Bakit parang kaboses mo yung binatang pumasok dito? Hindi na mahalaga yan. Basta sundin mo lang ako. Luciano, kung ikaw man yan, ikaw ang lumabas dyan sa lumang bahay. Delikado at baka kung ano pa mangyari sa'yo dyan. Hindi mo alam kung gaano kabangis ang alaga ng mag-asawa. Hindi ako natatakot. Sige na, pumasok ka na. Kabilugan ng buwan mamaya, kaya kailangan mong makapaghanda. Siya nga pala, huwag mong sabihin kay na Senyor Silverio na binalaan kita, ha? Sige, pero lumabas ka na riyan. At baka kung makita ka pa ng alaga ni na senyor, baka ikaw pang lapain niya. Oo na, basta sundin mo yung sinabi ko. Sige, akong bahala. Alam ko kung anong gagawin ko. Hindi ko hayaan mabiktima ako ng alaga nila. Mabuti kung ganon. Sana sa susunod, magkita ulit tayo at na makapag-usap. Pumasok ka na, dali! Sinunod ni Danilo ang sinabi ni Luciano. Hindi na niya alam kung saan dumaan ang binata. Hindi na rin siya nakalingon pa sa lumang bahay. Lalo pa't narinig na niya kumakain sa loob noon ang alaga ni na Senyor Silverio at Senyora Angela. Pagkapasok niya, minabuti niyang sarhan ng mabuti ang pintuan at bintana. Pagkatapos nito, natulog siya hanggang sa naalimpungatan siya dahil sa gutom na nararamdaman niya. Tumungo siya sa kusina at kumain. Nasa kalagitnaan na siya ng paghahapunan nang makarinig siya ng pag-angil sa labas ng mansyon. Naalala niya ang sinabi ni Luciano sa kanya. Kaya lumapit siya sa bintana para sumilip doon. Saktong pagkasilip niya, may nakita siyang nilalang na gumagalaw. Papalapit yun sa kinaroroonan niya. Kaya naisa na ni Danilo na umatras. Nang magkatapat na sila, nakita niya ang nilalang na puno ng balahibo ang buong katawan. Nagbabaga ang mga mata nito at naglalaway. Nanginginig ang buong katawan ng binatilyo at dahil sa kabang nararamdaman niya,
Nang hina ang tuhod niya at napako siya sa kanyang kinatatayuan. Danilo, halika rito sa labas. Gusto ko ng pagkain. Gusto kong ituring mo rin akong alaga. Sino ka? Bakit ka nandito? Umalis ka rito! Bigyan mo ako ng pagkain. Nagugutom ako. Wala akong mabibigay sa'yo. Kung hindi ikaw ang alaga ni na senyor, umalis ka rito at huwag mo na akong guluhin at takutin dito. Ayoko. Ikaw ang gusto kong magpakain sa akin. Kagaya ng madalas mong ginagawa sa alaga ni na senyor. Sige na, Danilo. Natatakam na ako sa sariwang karne. Lumabas ka na rito! Anong binabalak mo? Akong gagawin mong pagkain? Manigas ka! Nagkabilin sa akin si Luciano na hindi ako lalabas at magsasara ako ng mga bintana. Darating din ang araw at matitikman ko ang sariwang karne mo. Hindi sa ngayon, pero alam kong ipapakain ka rin sa... May naamoy akong buntis. Nakakatakam ang sanggol na nasa sinapupunan niya. Diyan ka na muna! Napabuntong hininga at nag-antanda na lang si Danilo nang biglang umalis ang nasabing nilalang. Hindi niya alam kung yun nga ba talaga ang alaga ng kanyang mga amo. Pero iisa lang ang sigurado siya. Aswang yun na naghahanap ng kanyang mabibiktima. Dahil sa takot na kanyang nararamdaman, buong gabi siyang hindi nakatulog. Hindi nawala sa isipan niya ang itsura ng nilalang at maging ang nakakatakot nitong boses. Kinaumagahan, kahit na inaantok man, ay pinilit niya ang kanyang sarili na magtrabaho. Nang maihanda na niya ang magiging pagkain ng alaga nila, maraan siyang naglakad patungo sa likod ng mansyon. Nasa kalagitnaan na siya ng kanyang paglalakad ng... Oh, Danilo, bakit parang mugto yung mga mata mo? Hindi ka ba nakatulog ng maayos? Bakit naman? Hindi ko nga alam eh. Pero alam mo ba, kagabi nung naghahaponan ako, may narinig akong pag-angil sa labas. Nang sumilip ako sa bintana, may nakita akong isang aswang eh. Aswang? Sigurado ka ba sa sinasabi mo? Oo, kitang-kita ko yung mukha niya. Hindi nga lang ako sigurado kung siya mismo yung alaga ni na Senyor Silverio. Parang pamilyar kasi yung boses niya eh, kahit na may pagkagaralgal yun. Ay nako, bakit ba dito tayo nag-uusap? Tayo na sa tapat ng lumang bahay. Hindi ba't magbibigay ka pa ng pagkain ng alaga ninyo? Ay, oo nga pala. O sige, tayo na at nang matapos ko na rin to. Ay, naantok ako. Pagkatapos ito, mas maigi sigurong umidlip muna ako. Teka Danilo, may bahid ng dugo sa tapat ng pintuan ng lumang bahay ah. Aba, oo nga. Wala naman yan nung nagbigay ako ng pagkain sa alaga ni na senyor ah. Hindi kaya lumabas kagabi yung alaga nila? Paano na lang kung hindi nakabalik yun? Panigurado na malalagot ako sa amo ko. Halika, pasukin natin ang lumang bahay. Kailangan malaman natin kung nakabalik na yung alaga nila. Pero natatakot ako eh. Baka mamaya kung ano yung gawin niya sa atin. Huwag ka matakot, kasama mo naman ako eh. Isa pa, minsan ka nang nakapasok dyan, hindi ba? Tama? Hindi nakasagot si Danilo. Napatitig na lang siya kay Luciano. Pero napansin niyang inilihis ng binata ang mga mata nito sa kanya. Tatanggi pa sana ang binatilyo kay Luciano pero hinila na siya nito. Nang nasa tapat na sila ng pintuan, itinulak ni Luciano ang pinto at wala nang nagawa si Danilo nang dinala siya ng binata sa loob ng lumang bahay. Halika, ikutin natin ang buong lumang bahay. Ilagay mo na muna riyan yung balde mong may dalang pagkain. Ha? O sige. Pero mabilis lang tayo ha. Kapag makita na natin ang alaga ni na senyor, umalis na kaagad tayo. Baka kasi kung mapano pa tayo eh. Oo na. Huwag ka lang gagawa ng ingay para hindi tayo mapahamak. Mamaya baka natutulog yun at tayo pang rason ng kanyang paggising. O sige. Ay, isa pa pala. Huwag sana makarating sa amo ko yung pinasok natin yung bahay na to ha. Tsak na malalagot ako. Oo na. Siya nga pala. Hindi ka ba nagtataka kung bakit alam ko na minsan ay nagawa mo ng pasukin ang bahay na ito? Ha? Hindi ako pumasok dito ha. Sigurado ka? Ano to? Hindi ba't bahagi to ng damit mo? Napunit to. Inamoy ko dati At alam mo ba na katulad ng amoy mo ang samyo ng kapirasong tela na ito? Napalunok ng kanyang laway si Danilo dahil medyo madilim ang loob ng lumang bahay. Hindi niya gaanong naaninig ang kulay na kapirasong tela na hawak ni Luciano.
Ganun pa man, naalala niya ang kanyang damit at pinanindigan siya ng balahibo. Dahil may punit nga ang suot niya nang lumabas siya roon. Ilang beses pang inamoy yun ng binata na naging rason para mas kilabutan ng binatilyo. Dahil nakakaramdam na ng kakaiba si Danilo, ilang beses niyang niyaya si Luciano na lumabas na doon. Pero naging mapilit ang binata. Kaya wala nang nagawa si Danilo kung hindi ang sumunod na lang sa kanya. Sandali, may naririnig akong yabag sa labas. Baka may nakapasok sa bakuran ng mga amo mo. Dito ka lang at titingnan ko kung ano yon. Teka, sasama ako. Ayaw ko maiwan dito sa loob. Natatakot ako dito. Mabilis lang ako. Sisilipin ko lang kung ano ang meron sa labas. Babalik din ako kagad. Huwag kang aalis sa pwesto mo, ha? Hindi na ituloy ni Danilo ang kanyang sasabihin dahil biglang umalis ang binata. Nang wala na si Luciano, nagsimula siyang manginig. Iginala niya ang kanyang paningin sa paligid. Pero hindi niya nakita doon ang alaga ng kanyang mga amo. Maglalakad na sana siya para sundan si Luciano nang bigla siyang matigilan dahil sa narinig niyang pagyabag sa kanyang likuran. Maraan siyang napalingon at halos lumukso ang kanyang puso nang makita niyang isang maitim na nilalang na may nagbabagang mga mata. Puno ng balahibo ang katawan nito at sobrang baho niya. Ikaw ba yung alaga ni na Senyor Silverio at Senyora Angela? Huwag mo akong saktan. Umawa ka sa akin. Huwag! Nandito ako sa kulungan ko. At isa lang ang ibig sabihin niyan. Magiging pagkain kita. Pagkain? Hindi, may dala ko. May dala ko dito para sa'yo. Huwag mo lang ako sasaktan. Maawa ka sa akin. Ang bango mo. Iba talaga kapag hindi pa makunat ang karne. Halika rito. Halika rito, Danilo. Lubayan mo ako, aswang ka. Babayaan mo ako makalis rito. May dala akong pagkain sa'yo. Nandun sa balde. Sandali, kukunin ko. Kahit na nanlalambot dahil sa takot ng kanyang nararamdaman, tumakbo si Danilo patungo sa balde na naglalaman ng karning ipapakain niya sa alaga nila. Pagkarating niya roon, napalingon siya sa kinatatayuan ng aswang at napaisip kung bakit nasaan yung aswang ang nasabing nilalang gayong hindi pa naman gumagabi. Nang makita niya nakangisi ito at nakaabang sa kanya, hindi na nagdalawang isip pa si Danilo na tumakbo patungo sa pintuan para makalabas sa lumang bahay. Pagkalapit niya roon, napasigaw na lang siya ng malakas dahil nakasara pala ang pintuan at hindi niya ito mabuksan. Tulong! Tulungan mo ako, Luciano! Bakit mo ako sinaran ng pinto? Akala ko ba babalik ka? Walang... Huwag mo nang pilitin buksan ang pinto. Akala ko ba iaalagaan mo ko? Bakit parang natatakot ka sa akin? Ayoko na! Alis na ako dito! Hindi ko na kaya! Pakawalan mo ako! Pakawalan mo ako! Aalis ka? Akala mo ba ganun lang kadali yun? Hahanapin kita. Hahanapin ka rin ni na Senyor Silverio. Sa bandang huli, sa mga kamay ko rin ang bagsak mo. Demonyo! Mga walang iya kayo! Pumaligma ka lang, Danilo. Sige na! Kakainin ko niyang pagkain dinala mo rito para sa akin. Napalumpasay na lang sa labis na takot ang binatilyo. Sinipat niya ng maigi ang nilalang ng mga sandaling yon na abala sa pagkain ng karning dinala niya. Hindi rin tumigil sa pag-iyak si Danilo. Walang ano-ano, naglakad ang nasabing nilalang patungo sa binatilyo. Pagkarating nito sa tapat niya, napaangil ito. Dito ka lang. Hindi ka maaaring lumabas. Gusto ko na makakasama rito. Bakit? Anong gagawin mo sa akin dito? Wala. Basta, wala ka rin gagawin laban sa akin. Kahit papaano ay may utang na loob ako sa iyo. Pero kung gagawa ka ng hakbang para tumakas dito, sinisiguro ko sa iyo na may masamang mangyayari sa iyo, Danilo. Sino ka ba talaga? Bakit parang pamilyar sa akin ang boses mo? Gusto mo ba talagang malaman kung sino ako? Handa ka na ba sa katotohanan? Oo, gusto ko malaman kung sino ka. May kutob na ako pero hindi pa ako sigurado. Kung ganon, ihanda mo ang sarili mo. Kapag nalaman mo kung sino talaga ako, siguradong magugulat ka. Napatitig si Danilo sa nilalang at hindi siya nag-isap ng kanyang mga mata. Ilang minuto ang lumipas, wala pa ring nagbago sa aswang. Walang ano-ano, napatawa ang nilalang at napaangin sa mismong tapat ng mukha ng binatilyo.
Napasigaw na lamang si Danilo at muli niyang tinawag si Luciano. Pero kahit na halos namaos na siya, hindi pa rin bumabalik ang binata. Dito ka lang sa loob. Habang wala ako rito, ikaw ang magbabantay sa aking tirahan. Huwag kang magtatangkang tumakas. Alam ko kung saan kita hahanapin. Una, hindi na ako alis dito. Huwag mo lang ako sasaktan. Ayaw ko pang mamatay. Marami pa akong pangarap eh. Ipangako mo sa akin. Siya nga pala, gusto ko lang sabihin sa'yo, hindi ako ang kalaban mo. Gaya ng sinabi ko, ang tunay na kalaban natin dito ay ang mag-asawang amo mo. Hindi sila mga santo na malinis ang konsensya. May bahid din ng kasamaan ng kanilang budhi. Hindi nakasagot si Danilo sa sinabi ng alaga ni na Senyor Silverio sa kanya. Napahawak siya sa kanyang dibdib dahil sa matinding takot na kanyang nararamdaman. Noon din, napatras ang aswang hanggang sa makaakyat na ito sa ikalawang palapag ng lumang bahay. Hindi na nakaalis si Danilo sa kanyang pwesto. Nanatili siya roon habang umiiyak. Iniisip niya ang sinabi ng kanyang alaga sa kanya at ang kanyang narinig na pag-uusap nila ng kanyang amo. Kalaunan, tuluyan siyang nakatulog sa ganoong posisyon at hindi na niya nalaman kung gaano yung katagal. Naalimpungatan na lang siya nang makarinig siya ng pagtawag mula sa labas. At nalaman niyang si Senyor Silverio yon. Senyor Silverio, nandito ako sa loob ng lumang bahay. Tulungan niyo ako! Danilo, anong ginagawa mo riyan? Bakit ka nandyan? Ano po kasi? Pinasok. Hindi ko po alam eh. Pagkagising ko, nandito na ako at hindi ko rin mabuksan ang pintuan. Sandali, bubuksan ko ang pintuan at nang makalabas ka na. Paniguradong pinaglaruan ka ni Luciano, ang alaga natin. Luciano? Yun po yung pangalan ng inaalagaan natin? Oo, bakit? Nakilala mo na ba siya? Hindi po. Parang pamilyar lang po kasi yung pangalan niya sa akin. Napatitig na lang sa pintuan si Danilo nang marinig niya ang langit-ngit ng pinto. Napalingon pa siya sa bandang dulo ng kanyang pwesto at nang makita niyang naroon ang aswang na nagkulong sa kanya, napalunok siya ng laway. Muli niyang naisip ang sinabi noon. Dahil dito, nagpasya si Danilo na huwag nang sabihin sa kanyang amo kung ano talaga ang nangyari. Napagtanto niya na kung sasabihin niyang si Luciano ang nagpasok sa kanya sa lumang bahay, paniguradong paparusahan ni Senyor Silverio ang nilalang at baka hindi pa kainin. Alalahanin mo sinabi ko. Hindi ako ang totoong kalaban dito. Ang mag-asawang yan. Danilo! Lumabas ka na riyan, nakabukas na ang pinto. Sige po, Senyor Silverio. Nandiyan na ako. May nagpakita ba sa'yo bago ka nakapasok dito? Wala naman po akong matandaan eh. Basta nagising na lang ako dahil sa nakakasulasok na amoy. Nalaman ko na lang na nasa loob na ako ng lumang bahay. Walang yang Luciano yan. Alam kong siya ang may pakana nito. Sigurado ako na may masama siyang binabalak. Hindi ko papayagang saktan kanya. Huwag ka mag-alala. Hindi ko po alam pero wala naman po siguro siyang kasalanan ah. Baka nga po naglakad lang ako habang tulog at nakarating lang ng mag-isa sa loob ng lumang bahay na to. Hindi ako naniniwala. Alam ko may kinalaman siya rito. Makakatikim siya sa akin mamaya. Huwag na po, Senyor Silverio. Ako na po ang gumagarantya na wala siyang kasalanan. Sigurado ka? Sige, palalampasin natin ang bagay na yan. Pero kapag naulit pa ito, parurusahan ko siya at nang madala. Hindi na nakasagot si Danilo sa kanyang amo. Nang maalala niya ang balding nilagyan niya ng karning ipinakain sa alaga nilang aswang, ginusto sana niyang balikan to. Pero nang sabi niya kay Senyor Silverio ang patungkol doon, napailing na lang ang matanda at sinabing hayaan na lang nila yon. Tayo na sa loob. May mga pasalubong kami ng Senyora Angela mo para sa iyo. Talaga po? Oo, kaya halika na at nang makita mo. Bago kasi kami umuwi, dumaan kami sa pamilihan. May mga damit at pagkain kaming nabili para sa iyo, Danilo. Naku, maraming salamat, Senyor Silverio. Tamang-tama, gutom na gutom po ako. Bakit? Ilang oras ka bang nasa loob ng lumang bahay? Hindi ko nga rin po alam eh. Nagising na lang kasi ako dahil sa boses ninyo. Napakawalang iya talaga ng Luciano na yan, oh. Nang makapasok sila, nakabang na sa kanilang dalawa ang matandang babae.
Nakangiti niyang itinuro ang upuan kung saan nakapatong ang mga pinamili nila para kay Danilo. Nanabik naman si Danilo pero hindi siya lumapit sa upuan dahil sa hiya. Halika na, Danilo. Ikaw na mismong magbukas ng mga pasalubong namin sa'yo. Kainin mo na rin ang binili namin pagkain at nang mabusog ka. Ay teka, saan ka ba nang galing? Kanina pa kami tumatawag sa'yo ah. Doon po sa labas. Ay nako, Angela. Nakulong yan sa loob ng lumang bahay. Mabuti nga lang at walang masamang nangyari sa kanya. Hindi ko nga lang alam kung ano ang rason at hindi siya nagawang saktan ng alaga natin. Ano? Paano nangyari yon? Hindi naman niya mabubuksan ang bahay sa likod ng mansyon. Yan din ang panaisipan para sa akin. Parang may mali eh. Malakas ang kutob ko na may kinalaman dito ang alaga natin. Teka, si Luciano pala. Baka nakawala siya ah. Yan ang hindi ko alam. Mas maigi pa nga na balikan ko ron. Danilo, dito ka na muna, tingnan mo ang mga pasalubong namin ha. Kumain ka na rin. Alam kong gutom ka. Opo, Senyor Silverio. Maraming salamat po talaga sa inyo. Napangiti na lang ang mag-asawa kay Danilo. Nang makalis na si Senyor Silverio, nag-usap na lamang ang matandang babae at ang binatilyo. Ikinuwento ni Senyora Angela ang naging karanasan nila at ang tagumpay nilang makuha ang suporta ng taong hiningan nila ng tulong. Malapit ka nang makapag-aral, iho. Sana ay pagbutihin mo ang trabaho mo rito. Pambihirang pagkakataon na binigay namin sa'yo. Huwag mo na sanang sayangin. Talaga po, makakapag-aral na ako. Salamat po talaga. Kulog kayo ng langit sa akin. Huwag ka magpasalamat sa amin ng senyor mo. Sa Diyos ka dapat na magpasalamat dahil binigyan ka niya ng pagkakataon para makatagpo kami. Gabi-gabi nga rin po ako nagpapasalamat eh. Alam ko po na sobra na itong natatamasa ko mula sa inyo. Binigyan niyo ako ng pagkain, masisilungan, at pag-aaralin niyo pa ako. Kanyang kami mag-alaga, Danilo. Basta, panatilihin mo lang ang iyong katapatan sa amin. Ayaw namin ng mga traitor. Opo, huwag po kayo mag-alala. Hindi ko kayo bibiguin at mananatili akong matapat sa inyo. Salamat naman kung ganon. Isa-isang tiningnan ni Danilo mga pasalubong ng kanyang mga amo. Labis ang tuwa na kanyang naramdaman noon dahil yun ang unang beses niyang nakatanggap ng regalo mula sa ibang tao. Dahil nakaramdam na rin siya ng gutom, nagpasya siyang kainin ng mga pagkaing dala ng mag-asawang matanda. Siya nga pala, Danilo. Binigyan mo ba ng sapat na pagkain ng ating alaga? Oo naman po. Sinisigurado kong mabubusog siya. Nagpakita ba siya sa iyo ng harapan nung nasa loob ka ng lumang bahay? Hindi ko po alam eh. Nakatulog po kasi ako ron. Puro kadiliman din yung nakita ko nung magising ako. Hanggat maaari, huwag kang lumapit doon. Huwag ka rin makipag-usap sa kanya. Kakaibiganin ka lang ng alaga natin at kapag nakuha niya ang loob mo, papatayin ka niya. Ganun po ba? Nakakatakot naman, Senyora Angela. Parang ayaw ko na pong magbigay tuloy ng pagkain sa kanya. Huwag kang matakot. Basta't nasa labas ka lang palagi at dumidistansya sa kanya, walang masamang mangyayari sa iyo. Aswang ang ating inaalagaan. At dahil madilim ang halos lahat ng bahagi ng lumang bahay, nagagawa niyang maging anyong aswang kahit na tanghaling tapat. Totoo po bang narinig ko? Aswang yung alaga ninyo? Bakit po kayo nag-alaga niya, Senyora? Delikado po yan ah. Alam namin ang ginagawa namin. Isa pa, malaki ang naging ambag ng aswang na yan sa aming pagyaman. Kaya hindi namin siya kayang pabayaan. Siya din ang nakapagbibigay sa amin ng kapangyarihan sa lipunan. Ganun po ba? Pero paano po kung dumating ang araw na ayaw na niyang gawin ang pinagagawa ninyo? Hindi mangyayari yan. Ang mga kagaya nila ay hayok sa karne. Parang mga hayop din sila na kapag ikaw ang nagpapakain sa kanila, magiging maamo sila sa iyo. Natigil lamang ang kanilang pag-uusap nang dumating na si Senyor Silverio. Napapakamot ito ng kanyang ulo, kaya nagtaka ang matandang babae at maging si Danilo. Kinakabahan din ang binatilyo dahil baka kung may sinabi si Luciano sa kanyang amo. Napabuntong hininga na lang siya nang mapagtantong iba ang dahilan ni Senyor Silverio. Bakit parang may kung ano kang iniisip dyan? Sabihin mo sa amin kung anong problema. Si Luciano ba? Oo eh. May nakita ko mga bakas ng dugo sa sahig ng lumang bahay.
Pati sa tapat ng pintuan ay meron din. Sigurado akong nakakalabas siya kahit pa na walang paintulot natin. Walang niya talagang aswang na yan. Pabayaan mo na. Bumabalik naman eh. Isa pa, baka nagutom ng nagdaang gabi dahil maliwanag ang buwan. Alam mo naman ng mga aswang, hindi ba? Nagugutom sila kapag papalapit na ang pagbilog ng buwan. Oo nga. Pero ay kinatatakot ko lang baka dumating ang araw na pati tayo ay kalabanin niya. Huwag lang siyang makakamali. Pagsisisihan niya kapag ginawa niyang bagay na yan. Kaya ikaw, Danilo, maliban sa pagpapakain kay Luciano, pakibantayan na rin siya. Baka kasi hindi natin namamalayan napasok na pala niya tayo. Opo, Senyora Angela. Ako na pong bahala. Dadarasan ko po ang pagpunta sa likod ng mansyon para masigurong hindi nakakalabas ang alaga natin. Talagang maaasahan ka, Danilo. Hindi ako nagkamali na dalhin ka rito sa aming mansyon. Maswerte talaga kami sa'yo. Dahil pagod ang mag-asawang matanda, nagpaalam sila na magpapahinga na sa kanilang kwarto. Minabuti na rin ni Danilo na dalhin sa kanyang silid ang mga biniling pasalubong ng kanyang mga amo. Noong nasa silid na siya, nag-isip siya at tinimbang kung sino ang dapat niyang paniwalaan. Kahit pa na isang aswang si Luciano, hindi siya nito sinaktan nung nakulong siya sa lumang bahay. Ganun pa man, naging mabait at mapagbigay naman sa kanya sina Senyor Silverio at Senyora Angela. Dahil sa kanyang kaiisip, tuluyan na siyang nakatulog. Naalimpungatan na lang siya at agad na napabangon nang makarinig siya ng ingay sa labas ng mansyon. Napakunotno siya nang mapagtantong malapit ng mag-alas 12 ng hating gabi noon. Kailangan pagbayaran ng Luciano na yon ang ginawa niya kay Danilo. Hindi ko kayang palampasin ang bagay na yon. Kahit na sinabi ko sa binatilyong ayos lang yon, hindi ako papayag na magkaroon ng pagkakataon ng ating alaga para makalabas-masok dito ng malaya sa tulong niya. Ano ang binabalak mo ngayon? Kailangang isa sa kanila ni Danilo ang mawala. Kapag wala na si Luciano, wala na rin makakapagsiwalat ng lihim natin. Kung si Danilo naman ang mawawala, sigurado ko na makakahanap pa rin naman tayo ng papalit sa kanya. Kung ganon, si Danilo na lang ang ating isakripisyo. Ipapakain na lang din natin kay Luciano ang kanyang laman para wala nang maging ebidensya. Oo, pero wag sa ngayon. Kailangan pa natin siya. Kapag pinatay natin siya, baka merong maghilala. Sino? Wala naman siyang pamilya. Kung meron man, sigurado ako na hindi alam ng mga yon na nandito siya sa atin. Halos maihi sa takot si Danilo dahil sa kanyang narinig. Iginala niya ang kanyang paningin at nang maalala niya ang bintana kung saan siya minsan dumaan, nagpasya siyang lumapit doon. Akmang lalabas na sana siya roon para tumakas nang tumambad sa kanya ang aswang. Munti ka na siyang mapasigaw. Pero nang malaman niyang si Luciano yon, pinigilan niya ang kanyang sarili. Huwag kang tatakas. Kapag ginawa mo yan, mahalata nila na alam mo na ang kanilang sikreto. Hindi ba't sinabi ko na sa'yo, aswang sila. Pero isang beses sa kada taon lang sila kung kumain. Anong gagawin ko? Pati ikaw, nanganganib din sa kanila, Luciano. Hindi na mahalaga yon. Ang importante, ligtas kang makakaalis dito. Ako, wala na akong silbi. At kung mamamatay man ako, dapat lang sa akin yon. Huwag mong sabihin ng bagay na yan. Alam naman natin na nagagawa mo lang ang mga bagay na yon dahil inuutusan ka at pinupwersa para isagawa ang mga kagustuhan nila. Kung demonyo man akong matatawag, mas demonyo sila. Pero huwag ka mag-alala. Hindi kita pababayaan. Natatakot ako, Luciano. Baka tutuanin nila yung sinabi nila. Huwag ka matakot. Huwag ka muna magpapalata na alam mo ang kanilang binabalak. Itaon mo na abala sila sa pangangampanya at nang hindi kanila mahuli. Matagal pa yun eh. Baka bago pa man sila mangampanya, baka may masama na silang gawin sa akin. Natigil na lang ang pakikipag-usap ni Danilo kay Luciano na makarinig siya ng yabag at pagkatok sa pintuan ng kanyang kwarto. Dahil dito, nagmamadaling bumalik si Danilo sa kanyang higaan, saka nagkunaring humihilik. Itinigil na lang niya ang kanyang ginagawa nang mapansin niyang may naglakad na palayo. Muli sana niyang babalikan ng bintana kung saan sila nag-uusap ni Luciano, pero wala na ito. Dahil sa kanyang narinig, hindi na siya nakatulog hanggang sa dumating ang bukas. Senyor Silverio, hindi pa po yata kayo nakapaganda ng karning ipapakain natin sa alaga nyo. Ay nako, pasensya ka na Danilo. Matanda na nga talaga siguro ako.
Nakalimutan kong bumili. Hayaan mo na muna. Mamayang gabi na lang natin siya pakakainin. Po? Akala ko po ba hindi natin siya papakainin tuwing gabi? Oo nga, pero iba na ngayon. Mamayang gabi na lang tayo magpapakain sa kanya. Wala naman kasi kaming pinapatrabaho sa kanya eh. Ganun po ba? Sige po, Senyor Silverio. Siya nga pala Danilo. May gusto lang akong itanong sa iyo. Ano po yun? Buo pa rin ba ang katapatan mo sa amin? Oo naman po. Bakit nyo naitanong yan? Mabuti kung ganon. Wala lang. Naisip kasi namin na mamayang gabi, ikaw ang magbibigay ng pagkain sa ating alaga. Basta, wag mo siyang hahayaang makatakas, ha? Teka po, bakit po ako? Natatakot po ako, Senyor Silverio. Baka kung anong gawin niya sa akin. Wala kang dapat na ikatakot. Hindi ka naman aanuhin ng alaga natin. Sabi mo, matapat ka, di ba? Wala ka naman balak na tumakas, tama ba? Wala po. Kahit kailan, hindi ko po naisip ang bagay na yan. Magaling. Hala, sige na. Maganda ka para mamayang gabi. Sige po, Senyor Silverio. Buong maghapon na nakaramdam ng kaba si Danilo. Naisip niyang baka totohanin na mag-asawang matanda ang kanilang sinasabi. Pero naisip din niya ang winika ni Luciano na hindi pa gagawin ni na Senyor Silverio ang kanilang masamang binabalak. Napagtanto rin ng binatilyo na magkakaroon pa siya ng oras para makapag-isip kung ano ang dapat niyang gagawin. Pagkatapos nilang kumain ng hapunan, hindi napigilan ni Danilo ang magulat at matakot nang buksan ulit ng kanyang matandang amo ang patungkol sa kanilang alaga. Danilo, pagkatapos nito, pakainin mo na ang ating alaga, ha? Huwag kang matakot, sasamahan kita. Sigurado po kayo, Senyor Silverio? Hindi po ba natin pwedeng ipagpabukas na lang yan? Danilo, napag-usapan na natin to, ha? Basta magtiwala ka lang sa akin. Nasa likuran mo ko, kaya walang masamang mangyayari sa iyo. Sige ka, kung hindi mo susundin ang sinabi ng senyor mo, baka magbago pa ang isip niya at hindi ka na niya pag-aralin. Alam mo, Danilo, sigurado na ang aking pagkapanalo sa pagkaalkalde. Kaya sundin mo na lang ako. Bago pa man ang eleksyon, ipapalista na kita sa paaralan dito para pagdating ng pasukan pwede ka na makapag-aral. Biglang napawi ang takot na nararamdaman ni Danilo. Muli niyang naisip ang minsang ipinangako niya sa kanyang sarili na iaahon sa kahirapan ng kanyang mga kapatid. Naalala niya rin ang pangako ng kanyang mga amo na pag-aaralin siya sa susunod na pasukan. Dahil sa sobrang pananabik, nasa pawan ng kasiyahan ng pangamba niya ng mga sandaling yun. Sige po, payag na ako. Pasensya na rin po kayo kung medyo nag-aalangan pa ako. Para po kasing may namumong takot sa loob ko eh. Likas sa tao ang takot, Danilo. Magtiwala ka lang sa amin at sa sarili mo. Walang masamang mangyayari. Magpapakain ka lang naman ng alaga natin, ha? Sige na, Danilo. Kailangan mo maging matapang. Mas matindi ang hamon at peligrong haharapin mo kapag nakalis ka na rito at tumarap ka na sa tunay na hamon ng buhay. Tamang sinabi ng Senyora Angela mo. Napabuntong hininga na lamang si Danilo. At nang lumaon, tuluyan na rin siyang nakumbinsi na mag-asawang matanda. Pagkatapos nilang kumain, sumama siya kay Senyor Silverio para maganda ng pagkain ng kanilang alaga. Tumulong na rin doon si Danilo hanggang sa matapos yon. Nang malagyan nila ng karne ang baldeng ginagamit nila. O ano, handa ka na ba? Opo, Senyor Silverio. Kumalma ka lang. Walang mangyayaring masama sa iyo. Nasa likod mo lang ako at hindi kita pababayaan. Maraming salamat po. Tayo na, at baka kung abutan pa tayo ng hating gabi. Kailangan makabalik agad tayo sa loob ng mansyon. Napatangon na lang si Danilo sa kanyang amo. Binitbit niya ang balding may lamang karne at sumunod na sa matanda na nooy nagmamadaling maglakad. Pagkalabas nila sa mansyon, nagpalinga-linga pa si Senyor Silverio sa paligid. Nagtaka naman ang binatilyo, kaya sinubukan niya ring masdan ang bahagi kung saan nakatingin ang kanyang amo. Makaraan ng ilang sandali, nagpatuloy na sa kanyang paglalakad si Senyor Silverio hanggang sa makarating sila sa tapat ng pintuan ng lumang bahay. Hindi po ba natin padadaanin sa maliit na bintana yung mga karning to? Hindi, Danilo.
Kailangang ibigay natin sa kanya yan ng harapan. Huwag kang mangamba. Hindi kanya sasaktan. Ako makakalaban niya kapag nangyari yon. Pero baka kung Sige na. Huwag ka na magdalawang isip. Alalahanin mo ang naging pangako namin sa iyo. Napatango na lang si Danilo sa winika ng kanyang amo. Binuksan ni Senyor Silverio ang pintuan ng lumang bahay. Napalunok pa ng kanyang laway si Danilo nang tumambad uli sa kanya ang mabahong amoy ron. Bumuntong hininga siya at inisip na walang masamang mangyayari sa kanya. Lalo pa at kaibigan niya ang alaga na mag-asawang matanda. Nang pumasok sila roon, agad na napasigaw ang senyor para tawagin si Luciano. Ilang beses pang tinawag ni Senyor Silverio ang kanyang alaga hanggang sa mapatingala na si Danilo sa bandang bubungan. Nakita niyang naroroon si Luciano, kaya itinuro niya ito sa matanda. Ponyemas ka, Luciano! Kanina pa ako tumatawag sa iyo Bumaba ka rito at dinalhan kita ng sariwang pagkain. Eto, may karni kaming ibibigay para maging pagkain mo. Halika na! Bumaba ka na! Kapag nagmatigas ka, parurusahan kita at tsaka magdurusa ka habang buhay. Matagal na rin akong nagdurusa. Bakit hindi mo na lang ako patayin? Total, napakanabangan mo na rin naman ako Tumahimik ka! Nandito kami para magbigay ng pagkain sa iyo. Kumain ka na at magpalakas. Bukas ng gabi may uutos ako sa iyo. Ayoko na. Pagod na ako. Patayin mo na lang ako at nang matapos na to. Hindi maaari. Isa pa, huwag mong palabasing masama ako sa mata ni Danilo. Nakikinabang ka rin naman sa mga pinag-uutos ko sa iyo Sige na, kumain ka na at Sa hindi inaasahan ni Danilo, bigla siyang sinakal ni Senyor Silverio mula sa kanyang likuran. Nagpumiglas siya, pero hindi niya kinaya ang lakas na matanda. Agad na naisip ng binatilyo ang pinaplano ng mag-asawang matanda laban sa kanya. Kaya mas lalo pa siyang nagwala. Ilang sandali pa, nakita niyang sumenya sa kanya si Luciano. Kaya nagpasya na lang si Danilo na magkunwaring nawawalan ng malay. Pagkabagsak niya, kinaladkad siya ni Senyor Silverio patungo sa gilid, saka iginapos ang kanyang paa at kamay. Bakit mo pa siya kailangang idamay? Wala naman siya kasalanan Binatilyo lang siya at wala pa siyang muwang sa kung ano man ang totoong nangyayari. Sundin mo na lang ako. Kainin mo ang binatilyong yan at baka siya pa ang maging tinik ng ating lalamunan. Ilang tao pa ba ang dadali mo rito at ipapakain sa akin, Sawa na ako sa ganitong sistema. Mabuti pa si Danilo bago siya pumasok dito. Malaya. Kayo lang naman ang nagdala sa kanya rito para maging alila. Tapos ngayong medyo nakakalata na siya sa mga ginagawa nyo, ipapapatay nyo na siya sa akin? Marunong ka nang magreklamo sa ngayon. Alalahanin mo, pinapakain ka namin at hindi dahil sa amin, wala ka na dito. Mas maiga sana kung wala ako rito. Hindi ako makakagawa ng mga bagay na labag sa gusto ko. At bakit? Sinusuwag mo na ba ako ngayon? Bakit? Lalaban ka na ba? Sabi mo lang, ako mismo ang papatay sa'yo. Ngayon, mamili ka. Papatayin at kakainin mo ang binatilyong yan o ipatatapong kita sa malayong lugar? Tumulo ang luha ni Danilo dahil sa sobrang takot nang marinig niya ang galit na pag-angil ni Luciano. Lumakas ang kabog ng kanyang dibdib. Natakot siyang gumalaw dahil baka malaman ng kanyang matandang amo na hindi siya nawala ng ulirat. Nagmatsyag na lang siya sa kung ano man ang susunod na mangyayari at sasabihin ng dalawa. Sundin mo na lang ang sinasabi ko. Para rin naman niya sa ikabubuti natin, anak. Patawarin mo kami kung kailangang ikulong ka namin dito at ituring na parang alaga. Kapag hinayaan ka namin makalabas, baka hindi mo makontrol ang sarili mo. Magagawa kong kontrolin ang sarili ko, kagaya ng ginagawa nyo. Isa pa, huwag mo ako matawag-tawag na anak, dahil hindi anak ang turing nyo sa akin. Para sa inyo ni Mama, isa lang akong hayop na pwedeng utusan kapag meron kayong sasaktan at ipaliligpit. Ginagawa lang naman namin yan para manatili ang ating kapangyarihan sa lipunan kung saan tayo namumuhay. Para sa inyo, isa lang akong kasangkapan na anumang oras ay pwede niyong itapon. At bakit naman namin gagawin yan sa'yo? Kailangan ko pa bang sagutin yan? Alam mo na kung anong tugon sa naging tanong mo. Sige na, iiwan na kita rito. Magpakabusog ka sa dinala kong pagkain sa'yo. Huwag mo siyang hahayaang makatakas.
Pati ikaw malilintikan sa akin. Napaangil lang si Luciano sa sinabi ni Senyor Silverio sa kanya. Halos hindi naman makapaniwala si Danilo sa katotohanan ng kanyang narinig. Kahit papaano ay naging kalmado siya nung magsimula ng lumabas sa lumang bahay ang kanyang matandang amo. Nang naisara na ni Senyor Silverio ang pintuan doon, lumapit kay Danilo si Luciano. Kinilagan nito ang tali sa kamay at paa ng binatilyo. Luciano, totoo ba ang narinig ko? Anak ka ng amo ko? Kung ganun, bakit kanila kinulong dito? Tama ang narinig mo, Danilo. Ako ang anak nila. Idinadahilan lang nila sa ibang tao na nasa ibang bansa ako. Pero ang totoo, ikinulong nila ako at ginawang kasangkapan para pumatay ng kanilang kalaban. Kung aswang ka at mga magulang mo sila, ibig sabihin nun mga aswang din sila, tama? Oo, Danilo. Kaya nga sinabi ko sa iyo na sila ang totoong kalaban dito at sila ang totoong masama. Habang iniisip ng mga tao na mababait sila at mga pilantropo, ako ang kanilang ginagamit para puksayin ang kanilang mga kalaban. At ang mga taong nagiging hadlang sa kanilang mga plano. Ano na ngayon ang plano mo? Huwag mo sabihin na kakainin mo ako. Ayoko pang mamatay. Marami pa akong pangarap para sa mga kapatid ko. Huwag ka mag-alala, hindi ko gagawin yan. Kahit nasong ako, makakaya ko pa rin kontrolin ang sarili ko. Ilang taon din nilang nilason ni na mama at papa ang aking utak. Sinabi nilang kailangan kong makulong dito dahil hindi ko kayang kontrolin ang pagiging aswang. Pero mali sila. Ilang beses na rin akong nakalabas sa lumang bahay na ito na walang sinasaktang tao. Kinakailangan natin makaalis dito. Kapag nalaman ng mga magulang mo na hindi mo ako kinain, baka pati ikaw malagot sa kanila. Yan din ang iniisip ko. Sige, ngayon din mismo. Aalis tayo sa impyernong lugar na ito. Bago sila tuluyang umalis sa lumang bahay, nagmatsyag muna sila sa paligid. Humingi na rin ng tawad si Luciano kay Danilo patungkol sa ginawa nitong pagkulong sa kanya. Napangiti na lang ang binatilyo at sinabing kalimutan na lang nila yon. Nung masiguro nila na wala na sa labas ng mansyon si Senyor Silverio, nagpasya silang lumabas. Noon din, nagpalit ng anyo si Luciano at taging isang dambuhalang aso. Tayo na, Danilo. Kailangan makalis tayo rito bago pa sila makalata. Sige, bahala na. Ang importante sa ngayon mailigtas natin ang sarili natin. Kumapit ka lang na mabuti para hindi ka mahulog. Pupunta tayo sa loob ng gubat. May natagpuan akong yungib doon at pwede tayong magtago ron. Sigurado ka bang hindi tayo matutuntun ni na Senyor Silverio? Hindi ko alam. Pero ang mahalaga sa ngayon, may pansamantala tayo masisilungan. Kapag sumikat na ang araw at hindi na sila gaanong makakalabas, pwede na tayong umalis. Saan naman tayo pupunta? Hindi ko alam. Subukan na lang natin pumunta sa bundok na malayo rito. Magpapalamig lang tayo. At kapag hindi na nila tayo hinahabol, malaya na tayo sa kung anumang gusto nating gawin. Napatango na lang si Danilo sa sinabi ni Luciano sa kanya. Nang makaalis na sila sa bakuran ng mansyon, napalingon pa roon ang binatilyo. Napalunok siya ng kanyang laway nang makita ang aninong nakatayo malapit sa bintana roon. Kinutuban siya ng hindi maganda. Pero hindi na lang niya sinabi pa kay Luciano ang patungkol sa bagay na yon. Tumigil sa pagtakbo si Luciano nang makarating na sila sa gubat. Maglakad na lang tayo patungo sa dulo ng gubat na ito. May yungib doon na pwede nating pagtaguan. Salamat nga pala, Luciano. Kung hindi dahil sa'yo, hindi ko malalaman kung anong totoong kulay ng mga naging amo ko. Ako nga ang dapat na magpasalamat sa iyo Kung hindi dahil sa iyo, baka hanggang ngayon nagagawa pa rin nila akong bulagin. Inakala ko dahil lang sa pagmamahal nila kaya nila ako ay kinukulong. Hindi pala. Kaya pala nila ako ginagawang hayop sa loob ng lumang bahay para may maging alipin sila na handang pumatay para sa kanila. Teka, kung mga aswang sila, ibig sabihin, kailangan natin maganda. Isa yan sa pinag-aalala ko. Sigurado ko na manghihingi siya ng tulong sa iba naming kauri. Kung ganun, anong gagawin natin? Hindi ko pa alam. Magtago na muna siguro tayo hanggang sa magkaroon tayo ng ideya kung ano ang dapat nating gawin. Natigil na lamang ang kanilang pag-uusap na makarating sila sa tapat ng yungib na sinasabi ni Luciano. Sa hindi malamang dahilan ni Danilo, nakaramdam siya ng kakaibang kaba. Napansin din niya ang ibang enerhiyang nandun, kaya nag-alangan siyang pumasok. Hahakbang na sana si Luciano papasok sa kuweba nang biglang may sumulpot na matanda sa kanyang harapan. Sino kayo?
Ano ang gagawin niyo sa aking kuweba? Sino ka rin? Teka, Luciano, akala ko ba walang ibang nakakalam ng yungib na ito? Yan rin ang akala ko. Teka, sino ba kayo? Ako si Nuano at ang kuwebang ito ang aking tirahan. Kayo, bakit kayo nandito? Sandali, hindi ka isang normal na tao. Kung hindi ako nagkakamali, isa kang aswang. Napalingon si Danilo sa kanyang kasama at agad na nagtaka nang mapansin niyang nakayuko si Luciano at parang umiiwas ng tingin sa matandang kaharap nila. Sumenyas naman ang binatilyo sa kanya na sabihin na lang ang totoo at baka ako makatulong pa ang nasabing matanda sa kanila. Napatungo naman si Luciano kay Danilo. Sa katunayan nga po, tama kayo. Hindi ako isang karaniwang tao. Aswang po ako. Sinasabi ko na nga ba? Bakit ka nandito? Ipinadala ka ba ni na Silverio para paslangin ako? Inakala ba ninyo na makakaya niyo ako? Pagkawi ka na matanda, itinaas niya ang kanyang tungkot at iniambang ipapalo kay Luciano. Kinabahan naman si Danilo, pero sa halip na magpadala sa kanyang damdamin, pumagitna siya sa dalawa at pinakalma ang matanda. Huwag po, pabayaan niyo po muna kami magpaliwanag. Ang totoo niyan, nanggaling kami kina Senyor Silverio, pero hindi niya kami ipinadala rito. Tumakas kami mula sa kanila. Ako, anak ako ng mag-asawang matandang yon. Pero hindi ko na kaya ang pinapagawa nila sa akin. Kinakasangkapan nila ako para sa kanilang pansariling layunin. Ako naman po, inalipin nila. Kapalit ng pangako na walang kasiguraduhan. Nang medyo nakakalata na sila na alam ko na kung ano yung kanilang mga operasyon, binalak nila akong ipakain kay Luciano. Tama po si Danilo. Ang hindi alam nila mama at papa, matagal na akong nagbabalak na tumakas. Nagkataon lang na may binatilyo silang dinala sa aming mansyon. Kung tumakas kayo sa kanila, malamang hinahabol nila kayo. Hali kayo sa loob at doon natin ipagpatuloy ang pag-uusap. Nasisiguro kung nanganganib kayong dalawa. Hanggang sa mga oras na yon, hindi pa rin mapakali si Luciano. Napansin niyo ni Tandang Nuano, kaya napangiti siya. Dinala niya sa loob ng kuweba ang dalawa at binigyan ng kanilang makakain. Huwag kayong matakot sa akin. Isa akong ermitanyo. Tama kayo ng pinuntahan. Ligtas kayo sa yungib na ito. At ikaw, aswang, wala kang dapat na ipag-alala. Walang pangontra rito. Maraming salamat po, Tandang Nuano. Pasensya na po pala kung inakala namin na walang nakatira sa yungib na ito. Ayos lang yon. Bihira lang din naman ako kung magpakita sa ibang nilalang. Kaya siguro inisip nyo na walang nakatira rito. Sige na, kumain na kayo. Ikaw, Luciano, baka gusto mo ng karne. Huwag na po. Kaya ko namang kontrolin ang sarili ko. Kung sakali nga pong hindi ko kayang pigilan ng sarili ko, baka unang salta pa lang dito ni Danilo sa amin baka nalantakan ko na ang laman loob niya. Ewan ko nga ba, Tandang Nuano. Pakiramdam ko po, ngayon lang ako nakahinga na maluwag Kahit na nung nasa mansyon ako, pakiramdam ko, ang bigat talaga ng puso ko. Ako rin, kahit ilang beses pa akong lumabas. Ngayon lang talaga guminhawa ang pakiramdam ko. Napatawa ng bagya si Tandang Nuano. Dahil nakaramdam ng pagod si Danilo, nagpasya siyang mahiga sa sahig ng yungib. Sinundan naman siya ni Luciano, kaya napatitig na lang sa kanilang dalawa ang matandang ermitanyo. Bukas, kapag nagising kayo na wala ko rito sa loob ng kuweba, huwag kayong lalabas. Hindi porkit maliwanag na ang paligid ay ligtas kayo. May mga galamay sina Silverio na gumagalaw para sa kanila. Sige po, Tandang Nuano. Teka, saan po ba kayo pupunta? Baka mamaya pati kayo madamay sa gulo Mas maigi na siguro na aalis na lang kami bukas para walang masamang mangyari sa inyo. Huwag niyo akong intindihin. Matanda na ako at alam ko kung ano ang aking gagawin. Walang masamang mangyayari sa akin. Kaya ko silang labanan kahit madami pa sila. Ayaw lang po naming mapahama kayo. Sigurado ako na hindi mga basta-bastang aswang ang kalaban natin. Tama ka, Danilo. Isang beses nga lang kung kumain ng karne ng taong mga magulang ko, pero mababangis sila. Minsan ko na silang nakitang lumaban sa grupo ng mga albularyo at walang nagawa mga yon. Hindi ako nasisindak sa kanila. Siguro may hina ang mga albularyong umarap sa kanila. Sige na,
Magpahinga na kayo at ako naman ang bahalang magbantay sa paligid. Parehong napatango sina Danilo at Luciano. Nang akmang ipipikit na sana nila ang kanilang mga mata, kinabahan sila na makarinig sila ng mga mabibilis na yabag sa paligid. Dahil dito, sa halip na maidlip, napaupo na lang sila para magmatsyag sa labas ng kuweba kung saan sila nagtatago. May nalanghap na rin kakaibang amoy sa hangin si Danilo. Kaya mas lumakas ang kutob niyang nasundan sila ng mga aswang. May mga aswang sa paligid. Kumalma lang kayo. Sandali, titingnan ko sa labas. Sigurado ako na kayo ang pakay nila. Sasama ako sa inyo, Tandang Nuano. Wag na. Samahan mo na lang si Danilo rito. Ako na ang bahala sa mga aswang na yan. Pero baka po mapano kayo. Luciano, samahan mo na lang si Tandang Nuano para may alalay siya. Hindi na sumagot pa ang matandang ermitanyo sa kanila. Dala ang tungkod nito, lumabas siya sa kuweba at tiningnan ng paligid. Pareho namang nabahala sina Danilo at Luciano dahil sa ginawa ni Tandang Nuano. Kailangan masundan natin siya. Hindi ako mapapanatang hanggat may mga taong nadadamay sa gulo natin na to. Wag. Mas ligtas tayo rito. Isa pa, kung makita tayo ng mga aswang na inutusan ni na Mama at Papa, sigurado ako na mas magiging mapanganib para kay Tandang Nuano. Anong gagawin natin? Tutungangan na lang tayo dito at maghihintay ng kamatayan natin? Kung gusto mo talagang masundan ng ermitanyo, ako na ang bahala. Dumito ka lang at manatili kang ligtas. Hindi, sasama ako sa iyo. Ayaw ko maiwang mag-isa rito. Dito ka lang, Danilo. Wala kang kakayahang lumaban. Ako, kaya ko makipagtagisan ng lakas at liksi sa kanila. Kapag hindi pa ako nakauwi rito, pagdating ng bukas, umalis ka na at pumunta sa malayo kung saan hindi ka madaling matutunton ng mga aswang. Hindi nakasagot ang binatilyo sa sinabi sa kanya ng binatang aswang. Sinundan na lang niya ng tingin si Luciano nung lumabas ito. Dahil nakaramdam na rin siya ng takot, sinunod niya ang sinabi ng kanyang kasama. Napadasal na lang siya ng taimtim para maging ligtas sina Luciano at Tandang Nuano. Nakarinig siya ng mga ingay sa labas. Napaisip siya baka may labanang nangyayari sa labas. Kaya sinubukan niyang sumilip sa bukana ng yungib. Ilang sandali pa, nagulat si Danilo nang may isang aswang na lumapit sa kanya. Sinunggaban siya nito at hinila palabas ng kuweba. Bago pa man tuluyang makalayo sina Danilo sa yungib, nilapitan na sila ni Tandang Nuano at pinalo niya sa ulo ang aswang. Nabitiwan ng nilalang ang binatilyo, kaya nagharap silang dalawa ng matandang ermitanyo. Danilo, buti na lang talaga at nakabalik ako rito. Walang iyakang aswang ka. Ang dapat sa mga kagaya niyo'y mamatay. Salamat po. Buong akala ko matatangay na ako ng aswang na ito. Bumalik ka na sa loob ng kuweba. Marami ang aswang na narito. At baka kung may makakita pang iba sa'yo, huwag lang matigas ang ulo mo. Sige po. Uubusin ko kayong mga sugod ng dilim. Hindi ako papayag na saktan niyo ang binatilyong yan. Pati na ang aswang na kasama niya. Pinanood na lang ni Danilo si Tandang Nuano habang nakikipaglaban sa aswang. Walang ano-ano, may dumating pang iba. Kaya nabahala ng binatilyo para sa matanda. Tutulong na sana siya pero sumenyas ang ermitanyo sa kanya na wag na siyang lumabas. Noong lumaon, lalo pang dumami ang mga aswang na dumating. Pero nagawa naman silang matalo ng ermitanyo. Nang masiguro na ni Tandang Nuano na wala ng aswang na lalapit sa kanilang kinaroroonan, lumapit ng matanda sa kanya. Alam na nila ang lokasyon ninyo. Ipagdasal na lang natin na walang makaliligtas sa mga aswang. At wala ni isa sa kanila ang makakapagturo sa atin dito. Teka po, nakita niyo po ba si Luciano? Abay hindi. Bakit pa siya sumunod sa akin? Kaya ko namang talunin ng mga aswang ah. Mga karaniwan lang sila, kaya may hina. Saan ba siya tumungo? Sinundan po niya kayo Nabahala kasi ako na baka kung ano mangyari sa inyo. Ay, ang mabuti pa, hintayin na muna natin siya. Sigurado ako na bago magumagay makakauwi siya dito sa kuweba. Pero paano po kung nahuli na siya ng mga tumutugi sa amin? Sigurado ako na pahihirapan siya at papatayin ng kanyang mga magulang. Huwag kang mag-alala sa kanya. Kaya niyang lumaban. Isa siyang aswang, kaya hindi siya madaling matatalo. Napabuntong hininga na lamang ang binatilyo sa itinuran sa kanya ni Tandang Nuano. Dahil natatakot din siyang mahuli ng mga tumutugi sa kanila,
minabuti niyang sundin na lamang ang sinabi ng ermitanyo sa kanya. Napagpasya niyang mahiga na lang sa sahig ng kuweba habang naghihintay sa pagbabalik ni Luciano. Kalaunan, hindi na niya napigilan ng kanyang sarili na makatulog. Kinabukasan, naalimpungatan na lang siya dahil sa kalabit. Inakala niyang si Luciano na yon, kaya nagmadali siyang naupo at napamulat sa kanyang mga mata. Danilo, mabutit nagising ka kagad. Nandito na po ba si Luciano? Nakatulugan ko kasi kagabi ang paghihintay sa kanya eh. Iyan ang ating problema sa ngayon. Hindi siya nakauwi rito sa kuweba. Kailangan natin siyang hanapin dito sa gubat. Baka sakaling buhay pa siya at matulungan pa natin siya. Diyos ko naman, sana walang nangyaring masama sa kanya. Kawawa si Luciano kung nagkataon. Pero hindi, nararamdaman kong buhay siya. Hindi siya magpapatalo sa mga aswang na alagad ng kanyang mga magulang. Alam ko, nararamdaman kong may tinatago siyang lakas. Yun nga lang, natatakot ako na baka dumating ang araw at kumampi siya sa kanyang amatina. Sigurado na mahihirapan tayong kalabanin siya. Kahit na hindi kami ganong nagkausap, alam ko na hindi siya papayag na alipinin lang ni na senyor. Gagawa siya ng paraan para makatakas sa kanila. Siya na nga. Tayo na, Danilo. Kinakailangan natin makita si Luciano. Ay teka, ikaw na magdala nitong tungkod ko. Huwag mong malitin yan. Galing yan sa puno ng sinukuan at kapag hawak mo yan, madali mong matatalo ang mga aswang. Salamat po, Tandang Nuano. Ngayong hawak ko na to, pakiramdam ko mas naging malakas ako. Ganyan talaga ang epekto niyan. Kahit na ipalo mo lang yan sa mga aswang, kung buo ang pananalig mo dyan, tatalbog ang aswang at mababalian ng buto. Noon din, nagpasya silang umalis para halughugin ang gubat. Nang medyo nakalalayo na sila sa kuweba, natigilan ng ermitanyo at sinabi niyang hindi maganda ang kanyang kutob. Napailing naman si Danilo at sinabi na kailangan nilang makita si Luciano at patulungan kung sakaling sugatan ito. Sige, magpapatuloy tayo. Pero kinakailangan nating maging alerto. Matataas na uri ng aswang ang naging amo mo. Kaya nilang umatake kahit patanghaling tapat. Bakit? Anong klase po ba silang aswang? Mga gabunang sukmad sila. Mga aswang sila na may matataas na ranggo sa kanilang uri. Hindi tumatalab ang mga tigalpo sa kanila. Pero hindi naman sila gaanong malakas kagaya ng mga sinaunang aswang. Kung ganun, tama po kayo. At hindi lang sa mga aswang sila naghahangad ng mataas na ranggo. Pinaslang din nila ang alkalde sa lugar na ito para maging madali para kay Senyor Silverio ang manalo. Napakawalang hiya talaga niya. Humanda sila sa akin kapag nagkita kami. Sila pala ang nagpapatay sa aking pamangkin. Po? Pamangkin po ninyo yung alkalde? Oo, kapatid ko ang kanyang ama, na minsan na rin naging alkalde, na pinatayin rin nila. Marami ng utang sa akin ng Silverio na yan. Huwag po sana kayong magagalit, Tandang Nuano. May gusto po akong ipagtapat sa inyo. Basta ipangako nyo na hindi kayo magagalit ha. Bakit? Ano ba yun, Danilo? Si Luciano pumantay sa pamangkin po ninyo. Namulagat ang mga mata ng ermitanyo. Ipinaliwanag naman ng binatilyo kung bakit yun nagawa ng binatang aswang. Kalaunan, sinabi ni Tandang Nuano na napapatawadan niya si Luciano. Lalo pat alam niyang kinokontrol siya ni na Senyor Silverio. Ipinagpatuloy nila ang kanilang paghahagilap sa binatang aswang. Pero kahit saang dako sila maghanap, ay hindi na nila ito makita. Babalik na sana sila sa kuweba nang bigla nilang mapansin ang pagdilim ng paligid. Anong nangyari? Bakit biglang nagbago ang panahon? Mukha yatang bumilis ang takbo ng oras Hindi nagbago ang panahon. Amuyin mo ang hangin. Malansa. Ihanda mo ang iyong sarili, Danilo. Ano po bang ibig sabihin niyan, Tandang Nuano? Teka, malansa nga ang samyo ng hangin. Kagagawan niya ng mga aswang. Sigurado ako na nandito na sila sa loob ng gubat. Kung hindi ako nagkakamali, naririto rin sina Silverio at ang kanyang asawa. Baka po pumapano si Luciano kapag nakita nila siya. Kailangan po natin bilisan. Talagang kailangan nating liksihan ang galaw. Papalapit na sila rito. Tumakbo ka na, Danilo. Bumalik ka sa kuweba. Hindi po.
Sasamahan kita, Tandang Nuano. Hindi kita pwedeng pabayaan. Kung tinulungan mo kami ni Luciano, tutulungan din kita. Tutugon pa sana si Tandang Nuano sa sinabi ni Danilo. Pero may narinig silang mga mabibilis na yabag ng paa na halos ilang metro na lang ang layo mula sa kanila. Magtatago pa sana silang dalawa, pero tumambad na sa kanila ang napakaraming aswang. Nagbabaga ang kanilang mga mata at naglalaway sila habang nakamasid kina Danilo. Ihanda mo ang tungkod at magtiwala ka lang sa kakayahan niya. Isipin mo na lang na karugtong mo siya at nang magamit mo ng wasto. Paano po kayo? Ano pong magiging armas nyo? Wala. Lalabanan ko sila ng mano-mano. Ipapakita ko sa kanila ang aking kakayahan sa pakikipaglaban. Sa isang pag-isap ng mga mata ni Danilo, sumugod sa kanila ng sabay ang mga aswang. Napalingon pa si Tandang Nuano kay Danilo at noon din humakbang siya para salubungin ang iilang mga aswang. Nang makita naman ng binatilyo na may dalawang nilalang na papalapit sa kanila, hinawakan niya ng maigpit ang tungkod. Sinunggaban siya ng isang aswang. Pero bago pa man magawa ng nilalang ang kanyang pakay, pinalo na niya ito ng tungkod. Nang makita niyang nasaktan ng aswang, mas nag-ibayo ang kanyang lakas. Ang kada nilalang na lumalapit sa kanya ay buong lakas niyang pinapalo ng hawak niyang tungkod. Ang galing mo, Danilo. Sige, ipakita mo sa kanila ang kaya mong gawin at siguradong pangingilagan kanila. Sige po, gagawin ko kung anong sinasabi nyo. Basta, huwag kang panghinaan ng loob. May mga paparating pa kaya kailangan nating maubos ang mga ito. Pagkarinig ni Danilo ng sinabi ng ermitanyo, binilisan niya ang kanyang paggalaw. Napangangalang siya dahil nakita niya kung paano tumilapo ng mga aswang na natatamaan ng tungkod niyang sinukuan. Noong lumaon, naubos niya ang mga naunang mga aswang. Tandang Nuano, kumusta kayo riyan? Ayos lang. Makakaya ko ito kahit na 3 aswang ang aking kalaban. Sabihin niyo lang sa akin kapag kailangan niyo po ng tulong ha. Nagpatuloy ang kanilang pakikipaglaban. Dahil mas naging agresibo ang ikalawang grupo ng mga aswang, nahirapan din sina Danilo. Ganun pa man, hindi sila sumuko. Lumapit pa ang binatilyo sa matanda para hindi sila madaling masukol ng mga aswang. Huwag kang papayag na matalo ng mga aswang. Kapag nagkaroon sila ng pagkakataon, pareho tayong malalagot. Huwag po kayo mag-alala, Tandang Nuano. Kahit na wala akong karanasan sa pakikipaglaban, hindi ako papayag na maging pagkain lang ng mga aswang. Nang sumugod ulit sa kanila ang mga aswang, nilabanan nila ito. Ang kada nilalang na lumalapit kay Tandang Nuano ay nakikipagpambuno sa kanya. Samantala, ang mga aswang na umaatake sa binatilyo ay walang awa niyang hinahambalos ng tungkod na naging dahilan para tumilapo ng mga yon. Nasa kalagitnaan ng kanyang pakikipaglaban si Danilo nang marinig niyang napaungol si Tandang Nuano. Dahil naituon niya ang buong pansin niya sa kanyang kalaban, kaya hindi niya agad napansin ang ermitanyo. Noon din, inundayan niya ng pagpalo ang mga aswang na kumukuyog sa ermitanyo. Hanggang sa pakawalan nila si Tandang Nuano. Mga walang ya kayo! Uubusin namin kayo at nang wala nang maging alagad sina Senyor Silverio. Papatayin din namin ang pinagsisilbihan nyo para wala nang maghasik ng lagim dito sa kabayanan. Tumakas ka na, Danilo. Pabayaan mo na ako. At huwag mo na rin hanapin si Luciano. Malakas ang kutob ko na bumalik na siya sa kanyang mga magulang. Baka siya pa nga mismo ang nagsuplong sa ating kinaroroonan. Hindi ko kayo iiwan, tutulungan ko kayo. Saka, hindi po ako naniniwalang makakaya ni Luciano na gawin niya sa atin. Alam ko kung gaano kasama ang naging pagtrato sa kanya ng kanyang mga magulang eh. Kaya nasisiguro kong hindi siya babalik sa kanilang mansyon. Tatakas pa sana ng isang aswang pero hinawakan siya ng ermitanyo sa binti. Inutusan naman agad ni Tandang Nuano si Danilo na paluin ng buong lakas ang aswang. Hindi naman nagdalawang isip ang binatilyo at agad na ginawa yon. Namulagat na lang ang kanyang mga mata nang tumilapo ng nilalang pero naiwan ang binti nitong hawak ng ermitanyo. Pweh, kung gusto nila ng totoong laban, pagbibigyan ko sila. Wala man akong armas na hawak pero kaya ko silang talunin gamit lamang ang aking kaalaman. Tandang Nuano, mukha yatang may paparating ulit. Mas lalo pang tumapang ang amoy ng hangin eh. Magtago muna tayo. Sigurado ko na sina Silverio na yan. Kinakailangan nating maganda. Paano po kung si Luciano pala yung paparating? Kailangan pa rin nating maging maingat. Kahit saang anggulo tayo titingin, aswang siya.
Mas maigi lang mag-ingat kaysa sa magsisi tayo sa huli. Natahimik na lang si Danilo sa sinabi sa kanya ng ermitanyo. Naisip niyang may punto ito. Kaya sumang-ayon siya sa plano nito. Nagtago silang dalawa habang nagmamatsyag sa paligid. Makaraan ng ilang sandali, may nakita silang gumagalaw sa hindi kalayuan. Itinutok nila ang kanilang mga mata roon hanggang sa may matanaw silang napakaraming mapupulang mga mata. Mga kasama niya ni na Silverio, nararamdaman ko ang kanyang presensya. Huwag muna tayong lumabas at baka patibong lang yan para sa atin. Kung ganun, ano pong gagawin natin? Magmatsyag muna tayo sa paligid. Ano mang sandali, lalabas si na Silverio. Sila ang dapat nating paghandaan. Huwag nating sayangin ang ating lakas sa mga karaniwang aswang na yan. Pagkawika ni Tandang Nuano, may ibinulong siyang dasal na hindi naunawaan ni Danilo. Pagkatapos nitong umusal, umiip siya sa direksyon kung saan nakapwesto ang mga aswang. Makaraan lang ang ilang segundo, nakarinig si Danilo ng sunod-sunod na pag-ungol. Yan ang dapat sa mga kagaya ninyo. Tinitigal po! Ano po nangyari sa mga aswang na yan, Tandang Nuano? Tinigal po ko sila para sumakit ang kanilang tiyan. Sa paraang yan, hindi sila gaano makakapokus sa pakikipaglaban. Mababawasan na rin ang taglay nilang liksi at lakas. Nga po ginawa nyo. Nasaktan nyo ang mga aswang kahit na hindi man lang dumampi ang kamay nyo sa kanila. Hindi lang yan ang kaya kong gawin. Magagawa ko rin silang patayin. Kahit iilang salita lang ang uusalin ko. Masdan mo sila! Itinutok naman ni Danilo ang kanyang pansin sa mga nakahilerang aswang. Nang marinig niya ang mahinang pagsasalita na matanda, sa hindi niya malamang dahilan ay pinanindigan siya ng kanyang mga balahibo sa batok. Hindi niya inalis ang kanyang paningin doon hanggang sa isa-isang sumabog ang katawan ng mga aswang. Nasa ganong sitwasyon sila nang may lumapag sa tapat nilang dalawa. Napalunok ng kanyang laway si Danilo nang makita ang mag-asawang amo niya ang mga yon. Nagbabaga ang kanilang mga mata at anumang oras ay nakandang umatake sa kanila. Kung nandito kayo para bawiin si Danilo, hindi nyo siya makukuha. Magkakamatayan muna tayo! Talagang papatay kita kapag pinigilan mo kami sa gusto namin gawin sa traitor na yan. Kayong traidor! Pinagsilbihan ko kayo pero anong ginanti nyo? Binalak pa ninyo akong ipakain sa inyong alaga? Ngayon, sabihin nyo, saan nyo dinala ang inyong anak? Wala ka na ron. Kung ano man ang aming gagawin sa kanya, wala ka ng pakialam. May pakialam kami dahil kaibigan siya ni Danilo. Parehong napaangil sina Senyor Silverio at Senyora Angela. Mas lalo pang naging mabalasik ang kanilang itsura. Ilang beses pa nilang sinabi kay Tandang Nuano na ibigay na lang si Danilo sa kanila. At ang patuloy pa rin nagmamatigas ang ermitanyo, inakma nilang sumugod sa dalawa. Pero bago pa man sila umatake, Mama! Papa! Lubayan nyo na si Danilo. Ako ang harapin yung dalawa. Luciano, bumalik ka! Saan ka ba nagpunta at bakit ngayon ka lang? Luciano anak, ngayong nandito ka na. Alam mo na kung ano ang gagawin mo sa binatilyong yan. At isama mo na rin na matanda para wala nang maging sagabal. Mga demonyo kayo! Pinapatay nyo ang aking pamangkin para maging madali sa inyong magkaposisyon sa gobyerno! Ha! At sino ang mag-aakalang pamangkin mo palang alkade rito sa bayan natin? Oo, pinapatay ko siya para wala nang maging hadlang sa amin. Dapat lang yon sa kanya. Napakahina niya. Ang mga mahihina ay dapat na inaalis dito sa mundong ibabaw. Kaya dapat na mawala kayo rito. Akala ba ninyo, hindi ko alam na marami kayong nabibiktima? Pati ang mga alagad ninyo ay nag-aasik na ng lagim pati sa kabilang bayan. Ang dami pa ninyong satsat. Luciano! Inuutosan kitang patayin ng dalawang yan. napaangil si Luciano. Tumakbo siya palapit kina Danilo at Tandang Nuano. Humarap siya sa dalawa at humanda sa pag-atake. Napatawa naman si Senyor Silverio habang hinihintay ang pagsugod ni Luciano kina Danilo. Pero makaraan ng ilang sandali, humarap ang binatang aswang sa kanyang mga magulang. Walang ibang dapat na mawala rito kung hindi kayo. Ang mga katulad nyo ang nagiging salot sa lipunan. At bakit? Mga nakakalimutan mo, ikaw ang pumapatay para sa amin. Kaya kung salot kami, mas salot ka. Ngayon ako nagsisisi kung bakit tinayaan kitang mabuhay.
Kung noon pa lang pinatay na kita, hindi sana aabot sa ganito. Kung hindi ka lang din naman mapapasailalim sa aming kapangyarihan, papatayin ka na lang namin. Walang silbi ang pagiging magkadugo natin kung susuwiin mo ang aming kagustuhan. At matagal ko na rin gustong tuldukan ang kasamaan ninyo. Ngayon, hindi na ninyo ako may tuturing na alaga. Handa akong paslangin kayo. Susugod na sana si Luciano sa kanyang mga magulang nang biglang sumulpot ang napakaraming aswang. Nabahala naman si Danilo. Kaya pinakalma siya ni Tandang Nuano. Sa isang pagkisap ng kanyang mga mata, umatras sa mag-asawang aswang at hinayaan ang mga alagad nila na sumugod sa tatlo. Marami sila. Mukhang di natin sila kakayanin. Huwag kang matakot, Luciano. Hindi ako papayag na may mangyayaring masama sa inyo. Dadaan muna sila sa aking bangkay. Pero 3 lang tayo nandito. Samantalang sila, higit sa 20. Danilo, huwag kang hiwalay kay Tandang Nuano. Hiwalay ako sa inyo para madali nating maubos ang mga nilalang na ito. Sige, Luciano. Pero mag-iingat ka. Kahit na isa ka ring aswang, mas biyasa pa sila at mas marami. Huwag kang papayag na matalo sa mga aswang na yan. Sabay tayong lalabas sa gubat na ito ng ligtas. Napatango lang si Luciano kina Danilo. Noon din, humiwalay siya sa dalawa. Pinanood na lang siya ng binatilyo habang papalayo. Na mga panahon na yon, sumugod kina Danilo at Tandang Nuano ang mga aswang. Dahil dito, kahit na hindi pa sila gaanong handa, nilabanan nila ang mga nilalang. Dahil nakikita ni Danilo na buong tapang na nakikipaglabang ermitanyo sa mga aswang, iwinaksin na rin niya ang takot na kanyang nararamdaman. Ang kada nilalang na lumalapit at sumusubok na umatake sa kanya ay buong lakas niyang pinapalo. Napangisi na lang si Tandang Nuano nang makita niyang nagsisitila po ng mga aswang na natatamaan ng tungkod niya. Ganyan nga, Danilo. Huwag mo sila katakutan. Sila ang dapat na matakot sa atin. Kailangan maubos natin ang mga ito at na makarap natin sina Senyor Silverio. Yan lang ang paraan para matahimik ang lugar na ito at wala na maging banta pa ng mga aswang. Tama ka riyan, Danilo. Kapag nagawa natin yan, payapa na ulit ang bayang ito. At mabibigyan na rin natin ng hustisya ang mga taong pinatay nila. Teka, si Luciano, kinakalaban siya ng kanyang mga magulang. Baka kung ano mangyari sa kanya. Nabahala si Danilo sa kalagayan ni Luciano. Dahil dito, mas nilakasan pa niya ang pagpalo sa mga aswang na sumusugod sa kanila. Si Tandang Nuano naman, nagawa niyang ibalibag ang mga nilalang na sumusubok ding sumunggab sa kanya. Nang makita nilang nakaandusay na ang mga nilalang na nandoon, umusal ng kanyang orasyon ng ermitanyo at sa isang pagkisap ng mga mata ni Danilo, isa-isang sumabog ang katawan ng mga nilalang na yon. Maging sina Senyor Silverio ay nagulat nang makita ang nangyari sa lahat ng kanyang mga alagad. Susugod na sana sina Danilo at Tandang Nuano sa kinaroroonan ng mag-asawa nang biglang ibinaling ni Senyora Angela ang kanyang pansin sa kanila. Sige na, Danilo. Puntahan mo na si Luciano at ako nang bahala sa aswang na yan. Pero baka kumapano kayo. Ang baston po ninyo, ibabalik ko na lang. Huwag! Sa'yo na yan. Gamitin mo laban sa mga nilalang ng dilim yan. Sige na't baka ikaw pa ang puntiryahin niya. Sige po, mag-iingat po kayo. Patakbong sumugod si Danilo kina Luciano at Senyor Silverio na nooy patuloy sa pakikipagpambuno sa isa't isa. Bago tuluyang makalapit sa dalawa, napalingon pa siya sa albularyo. At nakita niyang nakikipaglaban din si Tandang Nuano kay Senyora Angela. Walang ano-ano, napasigaw ng malakas ang babaeng amo ni Danilo. At nakita niya kung paano baliin ng ermitanyo ang liig nun. Napalingon din si Senyor Silverio roon. At mas nanggalaiti siya nang makitang napatay na ni Tandang Nuano ang kanyang asawa. Napansin ni Danilo na binabalak ng amo niya na ibalibag si Luciano. Kaya tuluyan na siyang lumapit doon at ilang beses na pinalo ng tungkod sa ulo si Senyor Silverio. Etong nararapat sa mga kagaya nyo! Sige Danilo, pati mo si Papa para wala na maging salot dito sa bayan. Sigurado ka? Oo, sige na. Habang pinipigilan ko pa siya at limitado ang kanyang paggalaw. Mga hayop kayo! Pinatay niyo ang asawa ko! Pagbabayaran niyo ito ng mahal. Lalo ka na, Danilo! Wala akong kasalanan sa inyo. Kayo ang nag-alok sa akin na manilbihan sa inyo. Pero anong sinukuli niyo sa akin serbisyo? Eto! Mas lalo pang nagpumiglas ang among aswang ni Danilo.
Nakita niyang malapit na itong makawala kay Luciano, kaya nabahala siya. Pero nang utusan siya ni Luciano, hindi na siya nagdalawang isip pa. Bumuelo siya at buong lakas na pinalo sa ulo si Senyor Silverio. Sa unang pagpalo niya ay walang nangyari. Pero nang ulitin niya ang paggampas dito gamit ang tungkod, nabasag ang bungo ng matandang aswang. Napatayo naman si Luciano at nang hihiramin sana niya ang tungkod na hawak ni Danilo ay napaso siya. Aray, napaso ako Danilo. Ikaw na. Durugin mo ang kanyang ulo at nang makasiguro tayo na hindi na siya makakabangon pa. Sige, sandalit gagawin ko sinabi mo. Mabuti kung ganon. Teka, si Tandang Nuano pala. Oo nga. Ayun, sandali. Bakit pati siya ay nakahandusay? Ano nangyari sa kanya? Halika, puntahan natin siya. Nilapitan nila ang matandang ermitanyo at nagulat sila nang makitang wakwak pala ang dibdib at tiyan nito. Nabahala sila rito, kaya nagpasyang dalawa na dalhin sana sa kuweba si Tandang Nuano. Huwag na. Hindi naman ako mamamatay. Sisiw lang ang sugat na ito. Ang importante, matay na ang mag-asawang aswang. Pero kailangan mo pa rin pong magamot. Malakit malalim ang sugat mo. Ayun na, Luciano. Dali natin sa kuweba si Tandang Nuano at maghanap tayo ng pwedeng igamot. Ang totoo niyan, hindi na ito kayang gamutin. Malalim ang naging sugat ko at kaunting galaw ko lang. Luluwa ang aking mga laman loob. Hindi, Tandang Nuano. Hindi ito maaari. Maghanap kami ng paraan para magamot ka at mabuhay. Hindi kami papayag na mamatay ka. Mamamatay man ang aking katawan, pero hindi ang aking kaluluwa. Mananatili akong nandito at magbabantay sa gubat na ito. Tandang Nuano, huwag po kayong magsalita ng ganyan. Walang masamang mangyayari sa inyo. Isa pa pala, Danilo. Luciano, ngayong patay na sina Silverio at Tangila, sigurado ako na mas lalo pang lalakas ang dugo ng pagiging aswang na nananalaytay sa mga ugat ni Luciano. Kung ganun po, anong kailangan namin gawin? Kailangan mapigilan ng pangingibabaw ng pagiging aswang ni Luciano. Kinakailangan mo pa. Hindi na naipagpatuloy ni Tandang Nuano ang kanyang sasabihin. Nagpatuloy ang kanyang pag-ubo hanggang sa napaduwal na siya ng dugo. Dahil sa kanyang paggalaw dulot na matinding ubo, lumuwa ang kanyang mga laman loob. Napahagulgol na lang si Danilo nang makita niyang wala ng buhay ang matandang ermitanyo. Nasa ganong kalagayan siya nang biglang mapaangil si Luciano. Napalingon sa kanya ang binatilyo at nabahala nang makitang mas nagiging nakakatakot ang kanyang itsura. Naglalaway na rin ito at hindi na niya nagawang kontrolin ang kanyang sarili. Danilo, patayin mo na ako! Hindi ko gagawin yan sa'yo. Hindi ka masamang aswang at alam kong naipit ka lang ng sitwasyon na ito. Kapag ginayaan mo ako mabuhay, mas dadami pa ang mga aswang. Magiging kagaya ko ng aking mga magulang. Alam kong hindi ka magiging katulad nila. Hindi kita papatayin, Luciano. Ayoko. Sige na! Hindi ko na makontrol ang pagiging aswang ko! Patayin mo na ako habang may oras ka pa! Hindi ako papayag. Mabubuhay ka pa. Malulunasan pa ang pagiging aswang mo at magiging karaniwang tao ka pa. Imposible yung sinasabi mo. Ang kagaya namin ay nabubuhay bilang aswang at mamamatay ring isang aswang. Pagkawika ni Luciano, napaangil siya ng malakas. Mas naging mabalasik din ang kanyang itsura. Nagulat naman si Danilo kaya napatras siya. Walang ano-ano, sinugod siya ng binatang aswang at inagaw nito ang hawak niyang tungkod. Napasigaw pa si Danilo sa kanyang kasama at tinanong kung ano ang kanyang gagawin. Pero sa halip na sagutin, biglang itinarak ng binatang aswang ang basto na sinukuan sa kanyang tiyan. Dahil malakas ang pagkakatarak niya, natuhog ang kanyang tiyan. Sinubukan pang saluhin ng binatilyo si Luciano pero tuluyan na itong bumagsak sa lupa. Danilo, tuluyan mo na ako. Huwag mo na akong hayaang mabuhay pa. Kapag hindi mo ako tutuluyan, baka dumating ang araw at maging salot na rin ako dito sa atin. Pero, Luciano, kung Sundin mo na lang ako. Ayaw ko maging kagaya ng mga magulang ko. Mas mabuti nang mamatay ako kaysa matulad sa kanila. Napayak na lang si Danilo habang pinagmamasdan si Luciano. Nakaramdam siya ng awa.
Pero naisip din niyang mas magiging komplikado ang sitwasyon kung mabubuhay si Luciano at magiging katulad ni na Senyor Silverio. Ng mga sandaling yon, nagmakaawa na ang binatang aswang na patayin siya. Dahil dito, napabuntong hininga na si Danilo. Hinugot niya ang tungkod ni Tandang Nuano na nakaturok sa tiyan ni Luciano. Gagawin ko ito, hindi para sa sarili ko. Kung hindi, para sa inyo at pati sa mga inosenteng tao na posibleng madamay. Sige na, Danilo. Nakahanda na akong mamatay. Ipinikit ng binatilyo ang kanyang mga mata. Itinaas niya ang tungkod na sinukuan na hawak niya sa kanyang dalawang kamay. Noong muli niyang marinig ang pagsigaw ni Luciano, buong lakas na itinarak ni Danilo ang baston sa puso ng binatang aswang. Sinigurado niyang mapupuruhan ang puso nito. Napangiti pa si Luciano sa kanya at ilang sandali lang nanatiling dilat ang mga mata nito. Hindi na humihinga at wala na ring pulso. Iginala ni Danilo ang kanyang paningin sa paligid. At nang makita niya ang mga katawang nakahandusay roon, nakaramdam siya ng takot. Nilapitan pa niya ang kinaroroonan ng katawan ni Tandang Nuano pero nagtaka siya nang hindi na niya ito makita roon. Walang ano-ano, may dumamping malamig na bagay sa kanyang balikat. Agad siyang napalingon at napalunok siya ng kanyang laway nang malaman kung sino yon. Danilo, maraming salamat sa iyo. Ngayon, magiging tahimik na ang bayang ito. Dalhin mo sa iyong pag-uwi ang tungkod ko at sigurado ko na magbabago ang pagtrato sa iyo ng iyong ama. Tandang Nuano, ikaw po, papanong Isa na akong kaluluwa. Pero mananatili ako sa lugar na ito bilang bantay. Gusto kong manatili kang mabuting tao. Kalimutan mo ang masalimuot na pangyayaring ito at magsimula kang muli. magsimula po? Paano? Hindi ko na po alam kung anong nangyari sa aking mga kapatid. Hindi ko na alam kung paano ako makakauwi. Huwag kang mangamba. Ako ang bahala. Pauuwiin kita nang hindi ka nahihirapan. Pero paano po? Anong gagawin nyo? Manood ka. Ipapakita ko sa iyo ang lagusan na kumukonekta sa lugar na ito at sa inyong baryo. Ikinumpas ng ermitanyo ang kanyang kamay at nagulat si Danilo nang makita niya ang isang maliwanag na lagusan. Medyo nag-alangan siya roon, pero nang mangako si Tandang Nuano na walang masamang mangyayari sa kanya, nawala ang kanyang pangamba. Bago niya utusan ng binatilyo, sinabi pa niyang pwede nilang puntahan ng mansyon at nang makakuha siya ng kahit na anong kayamanan doon. Napailing naman si Danilo dahil ayaw niyang kumurot sa yaman ng kanyang mga amo na alam naman niya kung saan nanggaling. Sige na, Danilo. Umuwi ka na sa pamilya mo. Wala kang dapat na pangambahan. Magbabago na ang pakikitungo sa iyo ng ama mo. Maraming salamat po, Tandang Nuano. Utang ko sa inyo ang lahat ng ito. Kung hindi ka namin natagpuan, baka kung ano na nangyari sa akin. Nakatagtaan na lang talaga na magtagpo ang ating landas. Sige na, pumasok ka na sa lagusan. Siya nga pala, umaga na kapag makakarating ka sa inyo. Mas mabuti yan para makita kanila kaagad. Muling nagpasalamat si Danilo kay Tandang Nuano. Noon din, pumasok siya sa loob ng lagusan. Pinakiramdaman niya ang enerhiya noon. Nung tingnan niya ang ermitanyo, napalunok siya ng kanyang laway nang mapagtantong naglaho na ito. Hindi nalalaman ni Danilo kung ilang oras siyang nasa ganong sitwasyon. Nagulat na lang siya nang bigla siyang iniluwa ng lagusan at nang tingnan niya ang paligid ay nakita niya ang kanilang bahay. Nagpatuloy siya sa paglalakad at nang makarating siya sa tapat ng kanilang pintuan, agad siyang kumatok doon. Sino yan? Ang aga pa para bumisita sa amin. Itay, ako to si Danilo. Danilo, bumalik ka. Diyos ko, anak. Anak, patawarin mo ako. Agad na binuksan ng ama ni Danilo ang pintuan. Nagmamadali itong lumapit sa binatilyo at napayakap. Tinawag na rin ni Mang Isko ang iba pang kapatid ni Danilo at maging sila ay nagulat nang makita ang binatilyo roon. Patawarin mo ako kung may nagawa akong mali sa inyo. Huwag kang mag-alala.
Matagal na rin ako nagbago at napag-isip-isip ko mga bagay na yan nung lumayas ka. Patawad anak, patawarin mo sana ako. Wala na po sa akin yun, Tay. Ang importante sa ngayon, magkakasama ulit tayo. Hindi ko na po kayo iiwan. Teka, saan ka ba nagpunta at bakit matagal kang nawala? Sa kabayanan po, may nakilala akong mayamang pamilya. Nagtrabaho ko sa kanila bilang tagapagbigay ng pagkain sa alaga nila. Pero nang lumaon, hindi ko na nasikmura yung kanilang madilim na lihim eh. Bakit anak? Teka, sinasaktan ka ba nila? Hindi po, mababait sila sa akin. Pero mga aswang sila eh. At ang inaalagaan ko pala ay mismong anak nila na aswang din. Diyos ko Danilo, mabuti na lang at wala silang ginawang masama sa'yo. Meron po sana pero tumakas kami. Nakasama ko ang kanilang anak na matagal na rin nagtitimpi sa kanila. Ano na nangyari ron? Bakit hindi mo na siya kasama? Patay na po siya. Mas pinili niyang kamatayan kaysa sa maging katulad siya ng kanyang mga magulang. Salamat talaga sa Diyos at walang nangyaring masama sa iyo. Kung nagkataon, baka mawawalan ako ng isang anak. Siya nga pala. Halika sa loob at doon na lang natin ipagpatuloy ang kwentuhan. Nang makapasok na sina Danilo sa loob ng kanilang bahay, nakaramdam siya ng kakaibang antok. Bigla rin siyang nanghina dahil sa pagod na kanyang naramdaman. Dahil dito, sinabihan na lang siya ng kanyang ama na magpahinga na muna at nang makabawi ng lakas. Dahil sa matinding pagod at antok, nakatulog ng 3 araw si Danilo. Pagkagising niya ay uhaw siya at gutom. Kaya nagagilap siya ng pagkain at inumin. Habang kumakain, ipinagpatuloy niya ang pagsasalaysay patungkol sa naging karanasan niya noong minsan siyang naging tagapagpakain ng alaga na mag-asawang matanda. Magmula ngayon, pagbubutihan ko ang pagtatrabaho sa bukid. Nag-iipon ako para sa susunod na pasukan isa sa inyo ang makapag-aral. Talaga po, Tay? Ginagawa niyo na po yan? Abay oo naman. At ngayong nandito ka na, ikaw ang aking pag-aaralin. Ikaw na lang ang bahalang tumulong sa mga kapatid mo kapag hindi ko na kaya ha. Opo naman, Tay. Isa rin po yan sa pangarap ko eh. Maraming salamat po talaga. Ay walang anuman. Basta palagi niyong tatandaan na sinisikap kong iahon kayo sa kahirapan. Wala na akong pakialam sa alak at sugal na yan. Mas importante ngayon, kayong mga anak ko. Napayakap na lang si Danilo sa kanyang ama dahil sa sinabi nito. Habang nasa ganong sitwasyon, naalala niya ang patungkol sa sinabi ni Tandang Nuano. Nagpasalamat siya sa ermitanyo sa pamamagitan ng kanyang isipan. Dahil totoo ang sinabi nito. Magmula noon, kahit na nag-aaral na si Danilo, hindi pa rin niya kinalimutang tumulong sa kanyang ama. Magkasama nilang itinaguyod ang kanilang pamilya hanggang sa tuluyan siyang nakapagtapos at nakapagtrabaho. Makalipas ang maraming taon, nagawa na rin nilang makaahon sa kahirapan. Laking pasasalamat naman ng ama ni Danilo sa kanya. Dahil sa kabila ng lahat ng nangyari, hindi siya nawalan ng pag-asa. Wakas, 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 wakas,